Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1363-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, napasigaw ang dalaga sa gulat, hindi ka taga daw Marshall St. Land. Oo. Tumango si Alvin. Natarante siya, hindi niya alam kung bakit nagulat ang babaeng nasa harapan niya. Aaminin niyang napakaganda ng dalagang ito. Hindi man siya kasing ganda ng dalawa niyang kasintahan, maganda pa rin siya. Dahil sa kanyang naunang babala, medyo nagustuhan siya ni Alvin. Siguro ba talaga galing ka sa Mortal Continent? Tinitigan ng dalaga si Alvin na parang nakakita lang ng multo. Oo, ako ay mula sa Mortal Continent, tumango si Alvin at nalilitong tanong, bakit ka nagulat? Sandali lang, hayaan mo akong kumpirmahin ang ilang bagay. Ikaw ba ay ipinanganak at lumaki sa Mortal Continent? O ikaw ba ay isang katutubong ng Dow Marshall St. Land na lumipat sa Mortal Continent pagkatapos mong ipanganak? Tanong muli ng dalaga. Sa sandaling ito, napagtanto ni Alvin kung ito ba ay ang nasa katanghaliang gulang na iskolar o ang binata na kabababa lang at ginamit ang kanyang espiritual na enerhiya upang siyasatin siya kanina, kapwa sila nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Ako ay ipinanganak at lumaki sa Mortal Continent, sagot ni Alvin ng totoo kahit na hindi niya alam kung bakit sila interesado. My goodness! Kay halimaw ka talaga. Bulalas ng dalaga sabay takip ng kamay sa bibig. Bagamat hindi nawala ng gana ang nasa katanghaliang gulang na iskolar, nagningning ang kanyang mga mata. Nang muli niyang tingnan si Alvin, para siyang tumitingin sa isang walang katulad na kayamanan. Kung tungkol sa binata, ang kanyang mukha ay naging solemna, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang pahiwatig ng paninibugho. Ang isang taong ipinanganak at lumaki sa Mortal Continent ay maaaring makapatay ng 100 sa mababangas na hayop sa maagang yugto ng mortal shedding stage, ang Obsidian Pangolin, sa kanyang sariling lakas sa edad na 35 taong gulang lamang. Hindi mo ba naisip na halimaw ka? Sumagot ang dalaga nang makita niya ang pagkalito sa mukha ni Alvin. Oh, so ang mga wild beast na iyon ay tinatawag na Obsidian Pangolin. Sandali. Paano mo nalaman ang edad ko? Si Alvin ay bumubulong sa kanyang sarili noong una, ngunit napabulalas siya sa gulat nang maalala niya ang binanggit ng dalagang kanyang edad. 35 taong gulang nga ang tunay niyang edad ngayong taon. Maliban sa ilang taong malapit sa kanya at sa mga taong iyon sa kanyang bayan sa Darkan Dynasty, hindi alam ng maraming tao sa Cloud Continent ang kanyang tunay na edad. Gayunpaman, tama ang hula ng isang estranghero sa kanyang edad. Paanong hindi siya magugulat? Kanina, ginamit ni Mosley ang kanyang spiritual mystic technique para alamin ang edad mo, sagot ng dalaga. Mayroon bang spiritual mystic technique na maaaring makakita ng edad? Si Alvin ay namangha. Sa wakas ay nalaman na rin niya kung bakit siya sinubak ng binata kanina. As it turned out, sinusuri niya ang kanyang edad. Ang spiritual mystic technique na maaaring makakita ng edad ay hindi bihira sa Dow Marshall St. Land, sagot ng dalaga. Oh, tama na. Hindi pa ako nagpapakilala. Ako si Louisa Graham mula sa Graham clan ng Fuyo Island, pakilala ng dalaga habang nakatingin kay Alvin. Ako si Alvin mula sa Cloud Continent ng Mortal Continent. Ngumiti si Alvin bilang tugon. Siya si Mosley, isang disipulo ng Yale clan ng Fuyo Island. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya para sa kanyang bastos na aksyon kanina, ipinakilala ni Louisa si Mosley na nakatayo sa tabi niya kay Alvin. Louisa, hindi mo ba iniisip na masyado kang nakialam? Ano ang ibig mong sabihin sa paghingi ng tawad sa akin? Ngumuso si Mosley. Ako, Mosley, ay hindi handang makipagkaibigan lamang sa sinuman. Anong kwalifikasyon ng isang mababang uri ng tao mula sa Mortal Continent upang maging kaibigan ko? Mababang uri ng tao. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Mosley sa kanyang bibig, hindi lang naging solemn na si Alvin, ngunit naging solemn na rin ang mukha ni Louisa at ng nasa katanghaliang gulang na iskolar. Kung gayon, ibig sabihin ba ay sa tingin mo ay isang mataas na uri ng tao? Walang pakialam na tanong ni Alvin habang pinaikit ang kanyang mga mata para pag-aralan si Mosley.
Hindi ako nang ahas na magsalita tungkol sa iba, ngunit, oo, ako, Mosley, ay isang mataas na uri ng tao sa harap mo. Nakakumbinsi na sabi ni Mosley pagkatapos niyang iangat ang kanyang ulo at ngumuso. Hindi ako gagawa ng gulo para sa kapakanan ni Luisa. Isantabi mo ang katotohanan na ang napakataas na uri ng taong tulad mo ay ayaw akong maging kaibigan, kahit payag ka, hindi ibig sabihin na payag ako, alam mo ba, nanunuyang sabi ni Alvin pagkatapos niyang huminga ng malalim para pigilan ang galit na namumuo sa kanyang puso. Ikaw. Naging galit ang ekspresyon ni Mosley. Aatake na sana siya nang mapansin niya ang tingin na pinaponte sa kanya ng middle-aged scholar. Kaya lang niyang pigilan ang galit sa kanyang puso sa mga sandaling ito. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay habang nakatingin kay Alvin. Ako si Roman, nakangiting pakilala ng nasa katanghaliang gulang na iskolar pagkatapos niyang sulyapan si Mosley mula sa gilid ng kanyang mga mata. Senior Lin. Muling yumuko si Alvin ng may paggalang. Hindi ito mapagpakumbaba o mayabang. Alvin, ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Fuyo Island sa pagkakataong ito ay para mag-recruit ng mga bata, matalinong martial at Dao cultivators sa ngalan ng Mount Hill City. Si Luisa ay isang matalinong martial cultivator na ni-recruit ko mula sa Fuyo Island. Siya ay 27 taong gulang pa lamang, ngunit, nasa intermediate shearoding stage na siya ni Alvin, paliwanag ni Alvin. 27 taong gulang, at siya ay nasa intermediate stage ng mortal shedding stage. Tumingin si Alvin kay Luisa, nalilito. Hindi sumagi sa isip niya na ang dalagang medyo maganda ay nasa intermediate stage na ng mortal shedding stage. Ang pinakamahalagang bagay ay siya ay 27 taong gulang lamang. Siya ay 8 taon na mas bata sa kanya. Anong galing? Napaisip si Alvin. Akala niya ay henyo na siya sa Cloud Continent, ngunit nang dumating siya dito, napagtanto niya na kahit gaano pa siya kagaling, there would always be somebody better. Naabot lamang niya ang maagang yugto ng mortal shedding stage sa edad na 35, gayunpaman, si Luisa ay 27 taong gulang pa lamang at nasa intermediate stage na ng mortal shedding stage. Masyadong malaki ang pagkakaiba. Alvin, mangyaring huwag mo akong pagtawanan. Wala akong kapantay sa iyo. Ngumiti si Luisa ng pilit. Ikaw ang nagpapatawa sa akin, hindi ba? Ngumiti rin si Alvin ng mapang-akit. Ako ay 8 taong mas matanda kaysa sa iyo, ngunit ang aking cultivation base ay napakababa lamang. Gaano ako nagnanais na maghukay ng kuweba at magtago doon. Ang mga salita ni Alvin ay nagpatawa kay Luisa, at siya ay napahadjejek. Alvin, hindi mo ba talaga alam o nagkukunwaring kamangmangan ka lang? Ano? Natigilan si Alvin. Ang cultivation na kapaligiran sa iyong mortal continent ay hindi maihahambing sa ating Dao Martial Saint Land. Higit pa rito, ang cultivation resources na mayroon ka ay malayo rin na maihahambing sa ating Dao Martial Saint Land, paliwanag ni Luisa. Sa Dao Martial Saint Land, mayroong hindi mabilang na mga tao na nakapasok na sa early stage of the mortal shedding at the early stage of the mortal shedding. Bihira para sa isang tulad mo na umiral sa mortal continent, tama ba? Tanong ni Luisa nang maabot niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Mayroong hindi mabilang na mga tao na pumasok sa unang yugto ng mortal shedding stage sa iyong edad. Si Alvin ay ganap na natulala. Bagamat matagal na niyang narinig mula kay Nympha na ang martial at Dao cultivator sa Dao Martial Saint Land ay may napakabilis na cultivation speed, hindi sumagi sa isip niya na ito ay sobrang sukdulan. Mayroong hindi mabilang na 27 taong gulang sa early stage ng mortal shedding stage. Masyadong mapagpakumbaba si Luisa. Sa katunayan, maraming martial cultivator na katulad niya sa Dao Martial Saint Land, ngunit gaano kalaki ang Dao Martial Saint Land? Sa lugar na pinangangasiwaan ng ating Mount Hill City, maaari na siyang ituring na isang one-of-a-kind henyo na martial cultivator, bulong ni Roman. Kasabay nito, tumingin siya kay Mosley na nasa tabi niya at sinabing, si Luisa ang pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon sa Fuyo Island, at si Mosley ang pangalawa sa pinakamalakas. Tumango si Alvin. Lumilitaw na ang Roman na ito ay kinuha lamang ang dalawa sa pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon mula sa Fuyo Island sa isang sweep lang. Mosley ay isa ring martial cultivator sa intermediate stage ng mortal shedding stage.
Siya ay 29 na taong gulang, sabi ni Luisa. Kahit na si Alvin ay hindi mahilig sa ugali ni Mosley, siya ay bahagyang nabigla sa kanyang likas na talento sa martial daw. Napatingin siya kay Mosley. Ang isang 29 na taong gulang na martial cultivator sa intermediate stage ng mortal shedding stage ay medyo kahanga-hanga. Naalala niya kung paanong walang mas bata sa kanya na may kaparehong cultivation base sa Cloud Continent, lalo pa ang isang taong may mas mataas na cultivation base. Gayunpaman, nakarating lamang siya sa labas ng Dao Martial Saintland, at nakilala na niya ang dalawang tao na mas bata sa kanya na may mas mataas na cultivation base. Nagpadala ito ng panginginig sa kanyang gulugod. Alvin, sa palagay ko ay wala kang mapupuntahan dahil ito ang unang pagkakataon mong makarating sa Dao Martial Saintland. Bakit hindi mo ako sundan pabalik sa Mount Hill City? Ang ating Mount Hill City ay higit na tinatanggap ang mga mahuhusay na martial cultivator na tulad mo. Nagkusa si Roman na anyayahan si Alvin habang nakatingin ito sa kanya. Saglit na natigilan si Luisa nang marinig niya si Roman na nagpaabot ng imbitasyon kay Alvin. Walang duda na si Roman, isang may kakayahang tao sa ilalim ng utos ng City Governor ng Mount Hill City, ay hindi pa kakawalan si Alvin ang henyong martial cultivator na ito. Si Alvin ay nagmula sa Mortal Continent, gayunpaman, nagawa niyang pumatay ng higit sa 100 obsidian pangolin gamit ang kanyang sariling lakas. Sa kanyang opinyon, dapat ay isa rin siyang martial cultivator sa intermediate stage ng mortal shedding stage tulad niya. Kahit na si Alvin ay mas matanda at ngayon ay 35 taong gulang na, siya ay tubong Mortal Continent pa rin kung tutuusin. Sa Dao Martial Saintland, bagamat hindi madaling matagpuan ang mga taong kasing talino niya, marami rin sila. Gayunpaman, ang isang tulad ni Alvin ay napakabihirang. At least, wala pa siyang narinig na tulad niya. Nang marinig ni Mosley ang pag-imbite ni Roman kay Alvin, agad na naging seryoso ang kanyang mukha. Lalong nanlamig ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Alvin. Senior Lin, maaari kong tanggapin ang iyong imbitasyon, ngunit pagkatapos ng 2 taon, kailangan kong maglakbay pabalik sa bahay. Iniisip ko kung magkakaroon ako ng kalayaang ito kapag sumali ako sa Mount Hill City. Tanong ni Alvin pagkatapos niyang pag-isipan ito ng ilang sandali. Kahit anong mangyari, dapat bumalik siya pagkatapos ng 2 taon. Nang mga oras na iyon, mangganganak na ang dalawa niyang kasintahan. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Kung sasali ka sa aming Mount Hill City, maaari kang bumalik upang bisitahin ang iyong pamilya anumang oras na gusto mo. Gayunpaman, kailangan mo munang ipaalam sa amin bago mo ito gawin. Bagamat ang 2 taon ay matagal pa, aaprubahan ko ang iyong kahilingan ngayon. Ngumiti si Roman bilang tugon. Sa kanyang opinyon, si Alvin ay mas mahalaga kaysa kay Luisa at Mosley na parehong pinagsama-sama. Bagamat si Alvin ay 35 taong gulang at nasa intermediate stage lamang ng mortal shedding stage, ang katotohanan na siya ay mula sa Mortal Continent at nagtataglay ng ganoong cultivation base ay nangangahulugan na siya ay isang henyo sa mga henyo, at isang halimaw sa mga halimaw. Si Luisa at Mosley ay hindi maihahambing sa kanya. Maliwanag na inisip ni Roman na si Alvin ay isang martial cultivator sa intermediate stage ng mortal shedding stage. Kung tutuusin, ang kakayahan sa pakikipaglaban na ipinakita ni Alvin kanina ay napakaganda. Ito ay hindi isang bagay na kayang gawin ng isang martial cultivator sa maagang yugto ng mortal shedding stage. Salamat, Senior Lin. Mabilis na ipinahayag ni Alvin ang kanyang pasasalamat. Kasabay nito, nakahinga siya ng maluwag sa loob. Ito ang kanyang unang pagkakataon na pumunta sa Dao Martial Saintland, at talagang kailangan niya ng lugar na pupuntahan. Para sa ibang mga bagay, iisipin lang niya ito kapag nakarating na siya sa Dao Martial Saintland. 1364. Bukod dito, nailigtas ni Senior Lin ang kanyang buhay kanina. Kahit na ano, walang dahilan para tanggihan niya ang imbitasyon ng taong ito. Nagkusa si Luisa para batiin si Alvin, pagkatapos sumali sa City Governor's Estate sa Mount Hill City, magkakaroon ka ng mga ugat sa Dao Martial Saintland. Mas magiging komportable ang oras mo rito kapag may taong maaasahan. Salamat, agad na nagpasalamat si Alvin kay Luisa. Mosley scoffed sa kanyang malalim na boses. Halatang hindi siya nasisiyahan sa pagsali ni Alvin sa City Governor's Estate sa Mount Hill City din.
Ikaw lalaki. Tumingin si Roman kay Mosley sa sandaling ito. Senior Lin. Mapagpakumbaba si Mosley nang kaharap si Roman. Para siyang ibang tao. Dapat kang umalis, mahinahong sabi ni Roman. Ano? Maliwanag, hindi naintindihan ni Mosley ang ibig sabihin ni Roman. Hinihiling kong bumalik ka sa Fuyo Island. Limitado lang sa 2 tao ang kota ko sa pagre-recruit ng Martial Cultivator at Dao Cultivator sa Fuyo Island sa pagkakataong ito. Nilinaw ni Roman ang kanyang intensyon sa kanyang mga salita. 2 tao lang. Nagulat si Luisa. Halatang ngayon lang niya nalaman ang tungkol dito. Sa wakas ay naunawaan ni Mosley ang gustong sabihin ni Roman. Ang ibig sabihin ni Roman ay halata. 2 tao lang ang kaya niyang i-recruit, at una niyang ni-recruit sina Mosley at Luisa. Gayunpaman, ngayong sumasali na sa kanila si Alvin, hindi na kailangan si Mosley na hindi gaanong makapangyarihan kaysa kay Luisa, at dapat na siyang umuwi. Bakit? Nakakatakot ang ekspresyon ni Mosley. Galit niyang tiningnan si Alvin pagkatapos sumulyap kay Roman at sinabi sa kanyang malalim na boses, papayag ako kay Luisa dahil mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Pero ano itong Alvin na ito? Bagamat hindi masyadong pangit ang performance niya kanina, kaya kung gawin ang lahat ng ginawa niya. Bakit mas deserve niya ito kaysa sa akin? Sabi ni Mosley na may ayaw at hinanakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Ano? Naiisip mong makipagkompetensya kay Alvin? Tanong ni Roman habang nakapikit ang kanyang mga mata. Isang pahiwatig ng amusement ang sumilay sa kanyang mga mata. Tama. Hindi ako susuko hanggat hindi niya ako matatalo. Nagsimulang magtaas ng boses si Mosley habang nagsasalita siya. Alvin, handa ka bang ipaglaban siya? Kung oo, maaari mong gawin ito. Kung hindi, huwag mo na lang siyang pansinin. Ako, si Roman, ang magpapasya kung sino ang ma-recruit, sabi ni Roman habang nakatingin kay Alvin na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya mapigil ang mapangiti sa tuwing titingnan niya si Alvin. Sa kanyang opinyon, si Alvin ay parang isang kayamanan na kanyang natagpuan. Siya ay 35 taong gulang lamang, at ang kanyang cultivation base ay nasa intermediate mortal shedding stage kahit na siya ay kara-rating lamang sa Dao Martial Saint Land. Ang ganitong henyo ay kapantay ng paboritong disipulo ng City Governor ng Mount Hill City. Mas naging solemne si Mosley pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Roman. Malinaw na ipinahiwatig ng kanyang mga salita na tanggapin man ni Alvin ang kanyang hamon o hindi, dadalhin pa rin niya siya sa Mount Hill City. Sa sandaling ito, naramdaman niyang parang sisubog na ang nagngangalit na apoy sa kanya. Alvin, duwag ka kung hindi mo tatanggapin ang hamon ko. Wala kang silbi. Basura ka. Sinigawan ni Mosley si Alvin na para bang nabaliw siya sa kanyang galit. Nakakabaliw na aso. Isang malamig na kinang ang sumilay sa mga mata ni Alvin nang matapos magsalita si Mosley. Dahil hinamon mo ako, natural, walang dahilan para tanggihan kita. Magaling. Napakaganda. Tuwang-tuwang humakbang si Mosley sa hangin at tumayo sa tapat ni Alvin nang marinig niyang tinanggap niya ang kanyang hamon. Alvin, papatunayan ko ang kakayahan ko kay Senior Lin na mas mababa ka sa akin. Biglang lumitaw ang isang saber sa kamay ni Mosley. Ang hugis crescent na saber ay naglabas ng mga alon ng nakakatakot na aura. Naisip ni Alvin na parang pamilyar ito. Royal Grade Spirit Weapon. Hindi, dapat itong Human Rank Mediocre Saint Weapon. Para maging ligtas, inilabas kaagad ni Alvin ang kanyang sun shooting bow nang makita niyang inilabas ni Mosley ang kanyang Saint Weapon. Siya ay isa lamang martial cultivator sa maagang yugto ng mortal shedding stage kung tutuusin, at si Mosley ay isang martial cultivator sa intermediate stage ng mortal shedding stage. Sa kasamaang palad, wala na akong mga arrow. Napabuntong hininga si Alvin nang maalala niyang ang kanyang huling palaso ay nahulog sa karagatan kasama ang mga mabangis na hayop na pinatay ni Roman. Ngunit kahit walang mga palaso, sapat na para sa akin na talunin ang Mosley na ito, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Biglang, isang pamilyar na boses ang pumasok sa tainga ni Alvin. Alvin, Mosley is a martial cultivator sa intermediate stage ng mortal shedding stage na may 13 bukas na Saint Veins. Magkakaroon siya ng hindi bababa sa 40 bukas na Saint Veins kapag nag-cultivate siya sa Paramount Mortal Shedding Stage.
May potensyal siyang makalusot sa Saint Rudiment stage. 13 Saint Veins. Hindi bababa sa 40 Saint Veins ang magbubukas. Ang potensyal na makapasok sa stage ng Saint Rudiment. Halos tumawa si Alvin nang marinig niya ang True Energy voice transmission ni Luisa. Isang martial cultivator sa intermediate stage ng mortal shedding stage na may 13 bukas na Saint Veins. Dapat malaman ng isang tao na si Alvin ay mayroon ng 15 bukas na Saint Veins kahit na siya ay nasa early stage pa lang ng mortal shedding stage. Gayunpaman, ang intermediate stage ng mortal shedding stage ay may mas malaking GC. Hindi siya kalaban ni Mosley kung ikukumpara nila ang kanilang true energy. Bilang no. Dalawang powerhouse sa mga nakababatang henerasyon sa Puyo Island ng Dao Martial Saintland, may isip ng isang tao na ang Saint Grade Martial Tactic na nilinang ni Mosley ay malamang na malakas. Hindi bababasa, ito ay mas makapangyarihan kaysa sa nililinang ni Alvin. Pagkatapos ng lahat, si Alvin ay nagsimula pa lamang mag-aral ng Saint Grade Martial Tactic 2 hanggang 3 taon na ang nakararaan. Ang kanyang kumpiyansa ay nagmula sa sun shooting bow sa kanyang kamay pati na rin sa kanyang makapangyarihang katawan. Nagawa niyang labanan ang mga obsidian pangolin nang hindi ginamit ang kanyang true energy, sun shooting bow o Saint Grade Martial Tactic kanina. Iyon lang ang nagpatunay kung gaano kalakas ang kanyang katawan. Ang kanyang kasalukuyang katawan ay mas malakas pa kaysa sa isang 5-clawed Divine Dragon sa early stage ng mortal shedding stage. Ikaw. Isang beses lang akong umatake gamit ang saber ko, mawawala ka na. Pinandilatan ni Mosley si Alvin nang may pang-aalipusta at nawala sa kanyang pwesto nang matapos siyang magsalita. Para siyang naging bugzo ng hangin bago siya dumating sa harap ni Alvin. Siya ay bahagyang mas mabagal kaysa kay Alvin sa kanyang buong bilis. Ang intermediate stage ng mortal shedding stage ay talagang isang bagay. Lihim na humanga si Alvin nang makita niyang nagpakita si Mosley sa kanyang harapan. Ang bilis ni Mosley ay mas mabagal lang ng kaunti kaysa kay Alvin noong ginamit niya ang body and arrow synchronization. Mamatay! Sigaw ni Mosley na may mapanuksong ekspresyon sa kanyang mukha nang makita niya si Alvin na tila nabigla sa kanyang hitsura. Mukhang wala siyang balak umiwas. Agad niyang nilaslas ang sable sa kamay. Isang mabangis na sinag na hugis gasuklay na naglalabas ng malamig na aura ang lumitaw ng laslas niya ang kanyang sable. Ang bilis ng saber ay mas mabilis kaysa sa bilis ni Mosley. Anong mabilis na saber slash? Natigilan si Alvin sa bilis ng kidlat ng saber. Ito ay dapat na saber martial technique ng Saint Grade Martial Tactic dahil imposibleng maging ganoon kabilis ang isang regular na saber martial technique. Napaigting ang mukha ni Alvin habang mabilis niyang inilagay ang kanyang kamay sa bowstring ng sun shooting bow. Alvin. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Luisa nang makita niyang walang intensyon si Alvin na iwasan ang saber ni Mosley. Kahit siya ay hindi naglakas loob na maliitin si Mosley. Sa kabilang banda, pinagmamasdan ni Roman ang lahat na tila hindi siya nag-aalala. Sa totoo lang, alam niya kung gaano kalakas si Alvin nang bulagin niya ang mabangis na hayop sa mastery stage ng mortal shedding stage kanina. Hindi lamang siya mas makapangyarihan kaysa kay Mosley, ngunit mas malakas pa siya kaysa kay Luisa. Sa makatuwid, hindi siya nabahala ng hominin ni Mosley si Alvin. Whoosh! Habang narinig ang isang nakakabingi at nakakakilabot na ingay, isang True Energy Light Blade ang bumaril patungo sa saber ni Mosley, ang pangalawang Alvin ay nagpakawala ng bowstring sa sun shooting bow. Kung ikukumpara sa True Energy sa saber ni Mosley, ang True Energy Light Blade ay hindi gaanong mahalaga. Hindi ito mukhang True Energy sa intermediate stage ng mortal shedding stage. Gayunpaman, ang hindi gaanong mahalagang True Energy Light Blade ay mas mabilis kaysa sa saber sa kamay ni Mosley. Ang enerhiyang nakapaloob dito ay tila napakalakas din dahil nabaril nito ang saber ni Mosley nang magkabanggaan sila. Hindi lang iyon, maging si Mosley ay pinalipad. Nabawi na lamang niya ang kanyang paa pagkatapos niyang iluwa ang ilang subo ng dugo. Gentleman, talo ka, mahinahong sabi ni Alvin na may malamig na tingin sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng pagluwa ni Mosley ng isa pang subo ng dugo dahil sa galit. Matutuwa siya kung matalo si Alvin at sinabing gentleman, panalo ka, sa kanya. Ang bagay ay natalo siya.
Siya ay isang talunan. Tara na, sabi ni Roman kina Alvin at Luisa. Hindi man lang niya sinulyapan si Mosley habang nangunguna siyang humakbang pasulong at lumipad palayo. Tiningnan ni Alvin si Mosley na may panlilibak sa kanyang mga mata bago niya hinabol si Roman. Mosley, bumalik ka. Ang City Governor's Estate sa Mount Hill City ay nagre-recruit ng mga tao minsan kada 5 taon. Bata ka pa, at may pagkakataon ka pa, payo ni Luisa kay Mosley dahil magkakilala sila bago ito. Gayunpaman, si Mosley ay tila hindi niya narinig ang kanyang mga salita habang nakatayo siya sa kanyang kinatatayuan na mukhang medyo naliligaw habang pinapanood si Alvin na umalis. Tila nabubuhay pa rin siya sa anino ng pagkatalo. Napabuntong hininga si Luisa nang makita ang gawin ni Mosley at sinundan sina Alvin at Roman. Alvin, hindi kita pababayaan. Hinding-hindi kita bibitawan. Sa wakas ay nanambalik si Mosley matapos lumipad ng medyo malayo si Alvin at ang dalawa pa. Ang kanyang mga mata ay katulad ng makamandag na ahas. Ito ay malamig at mabangis. Mount Hill City. Roman. Pagsisisihan ko kayong lahat. Siguradong pagsisisihan ko kayong lahat. Kahit anong sigaw ni Mosley, hindi ito nakita ni Alvin at ng dalawa pa. Alvin, parang hindi ka masyadong gumamit ng true energy noong nakipag-away ka kay Mosley, sabi ni Roman kay Alvin habang sila ay naglalakbay. Sinubukan ko ang aking makakaya, pilit na ngumiti si Alvin. Sa sandaling ito, napagtanto niyang maaaring napagkamalan siya ni Roman bilang isang martial cultivator sa intermediate stage ng mortal shedding stage. Para sa isang martial cultivator sa intermediate stage ng mortal shedding stage martial, ang hindi gaanong true energy na inilabas niya kanina ay tila nagpipigil siya. Ang bagay ay, isa lamang siyang martial cultivator sa maagang yugto ng mortal shedding stage. Ang kanyang chi ay kasing laki lamang ng itlog ng kalapati. Sinasabi na ang chi ng isang martial cultivator sa intermediate stage ng mortal shedding stage ay kasing laki ng itlog ng manok. Ang dami ng true energy ay iba para sa martial cultivator sa iba't ibang yugto, paano niya maihahambing. Bukod dito, ang true energy sa chi na kasing laki ng itlog ng kanyang kalapati ay hindi pa puno. Gayunpaman, ang araw na puno ito ay ang araw na siya ay nakalusot sa intermediate stage ng mortal shedding stage. Sinubukan mo na ba ang iyong makakaya? Umiling si Roman nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Akala niya nagpapakumbaba lang siya. 1365. Sa paglalakbay, natutunan ni Alvin ang higit pa tungkol sa Mount Hill City. Ang Mount Hill City ay isang malaking lungsod na matatagpuan malapit sa karagatan sa kanluran ng Dao Marshall Saint Land na pinamumunuan ng isang makapangyarihang sekta. Ang mga lugar sa hangganan ng lungsod ay pinamumunuan din nila. Ang bayan ng Fuyo sa isla ng Fuyo, ang bayan ni Luisa, ay isa sa mga lugar. Alvin, masaya ba ang Mortal Continent? Tuwang-tuwang nagtanong si Luisa kay Alvin ng maraming tanong tungkol sa Mortal Continent. Ngayong nalaman niyang si Alvin ang pinakamalakas sa Mortal Continent, masigasig siyang matuto pa tungkol dito. Mas masaya ang Mortal Continent kumpara sa ating Dao Marshall Saint Land. Ako, halimbawa, ay hindi kailanman umalis sa hangganan ng Mount Hill City kahit na ako ay nasa hustong gulang na, malungkot na sabi ni Luisa. Ang Dao Marshall Saint Land ay isang lugar na puno ng mga powerhouse. Mayroong hindi mabilang na mga tao sa mortal shedding stage, at ang bilang ng mga tao sa Saint Rudiment stage ay kasing dami ng mga aso. Sa makatuwid, ang mga tao sa mortal shedding stage ay hindi nang ahas na maglakbay ayon sa gusto nila. Kung sawi sila, baka mapatay sila. Parehong magaling sa kani-kanilang paraan, sa palagay ko, sabi ni Alvin habang nakangiti. Ako, halimbawa, ay hindi pa nakakita ng isang mas bata sa akin na may kaparehong kakayahan sa akin sa Cloud Continent. 27 ka lang, at isa ka ng martial cultivator sa intermediate stage ng mortal shedding stage. Ang isang bagay sa Cloud Continent ay hindi maisip. Iyon ay dahil magkaiba tayo ng cultivation environment. Nabalitaan kong walang Saint Stones Reserve sa Mortal Continent. Tanong ni Luisa. Tama iyan. Tumango si Alvin. Kaya nga. Alam mo bang sa ating Fuyo Town lang, mayroon tayong 3 Saint Stones Reserves.
Ang ating Graham clan ay nagmamay-ari ng isa sa mga ito, ang Yale clan kung saan nagmula si Mosley ay nagmamay-ari ng isa pa, at isa pang clan ang nagmamay-ari ng pangatlo, sabi ni Luisa, ang tatlong clan sa ating Fuyo Town ay mga 9th rate forces lamang. Mga puwersang pangsyam na antas. Natahimik si Alvin nang marinig niya iyon. Ang nasabing mababang puwersa ay nagmamay-ari ng mga reserbang Saint Stones. Walang dumating pagkatapos ng reserba ng Saint Stones ng iyong clan. Tanong ni Alvin. Wala nang kasunod. Ang tatlong Saint Stones na reserba sa ating Fuyo Town ay ikasyam na baitang Saint Stone reserves lamang. Sila ay karaniwang gumagawa lamang ng ikasyam na baitang Saint Stones. Maaaring may ikawalong baitang Saint Stones paminsan-minsan kung tayo ay mapalad, sabi ni Luisa. Narinig na ni Alvin ang iba't ibang grado para sa Saint Stone mula kay Nympha dati. May kabuuang 9 na marka para sa Saint Stones. Ang ikasyam na baitang ang pinakamababa, at natural, ang unang baitang ang pinakamataas na baitang. Ang unang baitang Saint Stone ay katumbas ng 10 ikalawang baitang Saint Stones, 100 ikatlong baitang Saint Stones o 1,000 ika-4 na baitang Saint Stones. Ang ikasyam na baitang Saint Stones ang pinakamababa sa kanilang lahat. Ang Saint Stones ay ginawa sa pinakamataas na baitang Origin Stones na reserba sa dalawang ancient clans on Cloud Continent at ang 4 na overseas Saint Islands ay nasa ikasyam na baitang Saint Stones. Gayunpaman, ang Saint Stones na ibinigay ni Nympha sa kanya ay may mas mataas na grado. Unti-unti, nalaman ni Alvin ang tungkol sa sitwasyon sa Dow Marshall Saint Land mula kay Luisa. Ang mga puwersang walang sinumang Paramount Mortal Shedding Stage na tagapag-alaga sa Dow Marshall Saint Land ay hindi na rate na puwersa. Ang tatlong angkan sa Fuyo Town kung saan nagmula si Luisa ay may mga tagapag-alaga ng Paramount Mortal Shedding Stage ayon sa pagkakabanggit. Gayunpaman, dahil walang mga tagapag-alaga sa stage ng Saint Rudiment sa mga angkan, sila ay isang ikasyam na puwersa lamang. Wala pang Saint Rudiment powerhouse sa tatlong angkan. May pag-aalinlangan na tanong ni Alvin. Mahirap, sabi ni Luisa, huwag mong husgahan ito dahil lang sa hitsura namin ni Mosley na parang may potensyal tayong makalusot sa stage ng Saint Rudiment. Hindi pa rin sigurado kung matagumpay tayong makakapasok sa stage ng Saint Rudiment. Bukod sa iba pang mga bagay, lahat ng tatlong angkan sa Fuyo Town ay hindi pinapayagan ang pagkakaroon ng mga powerhouse ng Saint Rudiment stage sa mga angkan. Ako ay 27 lamang, ngunit ang iba pang dalawang angkan ay nagtangkang patayin ako nang hindi bababa sa 100 beses, sabi ni Luisa habang siya ay bumantong hininga, na mukhang medyo napagod, gayon din kay Mosley. Sa makatuwid, nang malaman kong may pagkakataon para sa akin na sumali sa City Governor's Estate sa Mount Hill City. Pareho kaming hindi nahintay ni Mosley na sumali. Sa kasamaang palad. Alam ni Alvin na masama ang loob ni Luisa para kay Mosley kahit hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Sa ilang mga aspeto, sina Luisa at Mosley ay nasa magkatulad na sitwasyon. Ngayong sumali ka na sa Mount Hill City, dapat ay matagumpay mong makapasok sa stage ng Saint Rudiment, nakangiting sabi ni Alvin. Gayunpaman, umiling si Luisa. Maraming mahuhusay na tao ang may potensyal na makapasok sa stage ng Saint Rudiment sa Dow Marshall Saint Land. Gayunpaman, itinuturing na hindi masama kung isa sa 10 sa kanila ang matagumpay na makakapasok sa stage ng Saint Rudiment. Huwag na nating pag-usapan ang mga may potensyal na makalusot sa stage ng Saint Rudiment. Ang paglalakbay lamang upang makapasok sa stage ng Saint Rudiment ay puno ng mga paghihirap. Ang panganib lamang ay sapat na upang patayin sila, nakikiramay na sabi ni Luisa. Nadurog ang puso ni Alvin nang marinig niya ito. Sa sandaling ito, napagtanto niya kung gaano kalupit ang Dow Marshall Saint Land. Upang makaligtas sa Dow Marshall Saint Land. Kakailanganin mo ng matitinding kamao, sabi ni Roman kay Alvin sa sandaling ito. Naghari ang mga taong may matigas na kamao. Katulad ng kasabihang, weak are the prey of the strong, at survival of the fittest. Mas nalupat pa ito sa Dow Marshall Saint Land kaysa sa mortal continents. Elder Hal, mayroon ka bang spiritual secret tactic para makita ang edad ng mga tao? Sa sandaling ito, naalala ni Alvin ang panahon kung kailan sinisiyasat ni Mosley ang kanyang edad.
Hindi niya maiwasang tanungin si Elder Hal sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Sa kanyang opinyon, si Elder Hal ay tiyak na mayroong secret tactic dahil nabuhay siya sa loob ng maraming taon. Ang spiritual secret tactic para sa pagdetect ng edad ng mga tao ay laro lang ng bata. Kung gusto mong matuto, padadalhan kita ng mataas na antas na secret tactic ngayon. Ang secret tactic na ito ay hahayaan kang matukoy ang edad ng isang tao nang hindi inaalerto basta ang kanilang cultivation base ay hindi mas mataas kaysa sa iyo, sabi ni Elder Hal. Isang lihim na taktika upang matukoy ang edad ng isang tao nang hindi inaalerto ang ibang tao hanggat ang kanyang cultivation base ay hindi mas mataas kaysa sa akin. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Elder Hal. Parang excited siya. Elder Hal, ipadala ito sa akin ngayon din. Itong secret tactic na ipinapadala ko sa iyo ay tinatawag na Divine Eye. Tataas ang kapangyarihan nito kapag ang mga Saint Veins na konektado sa iyong mga mata ay nabuksan sa hinaharap. Nagbigay si Elder Hal ng maraming kaalaman tungkol sa Divine Eye nang magsalita siya. Ang Divine Eye ay isang uri ng assistive secret tactic. Ang pangunahing tungkulin nito ay upang makita ang base at edad ng paglilinang ng mga tao. Madaling makabisado ang pamamaraang ito hanggat naipalabas ng isa ang espiritual na enerhiya. Pagkatapos lamang ng kalahating oras, ganap na na-master ni Alvin ang Divine Eye. Natural, gusto niyang subukan ito ngayong kabisado na niya ito. Ang una niyang target ay si Luisa. Napapikit si Alvin habang nakatingin kay Luisa. Tahimik na lumabas ang espiritual na enerhiya mula sa kanyang mga mata at mabilis na nagtagal sa paligid ni Luisa nang hindi siya hinahawakan. Sa mismong sandaling ito, kumikinang ang kanyang mga mata nang matuklasan niyang may mga linya sa katawan ni Luisa. Elder Hal. Bakit may mga guhit sa kanyang katawan? May pag-aalinlangan na tanong ni Alvin. May mga growth ring sa mga puno, ganoon din ang para sa tao. Ang tinitingnan mo ngayon ay ang growth ring para sa mga tao, tugon ni Elder Hal. Tumunog ang paglaki ng tao. Nagsimulang bilangin ni Alvin ang mga growth ring sa katawan ni Luisa nang marinig niya iyon. Hindi nagtagal, natuklasan niyang may 27 singsing sa katawan nito. Siya nga ay 27 taong gulang. Nakakamangha. Hindi napigilan ni Alvin na mapasigaw sa loob. Hindi alam ni Luisa ang kanyang aksyon mula sa simula hanggang sa huli. Kasunod nito, sinisiyasat ni Alvin ang cultivation base ni Luisa. Ang ikalawang antas ng mortal shedding stage. Siguro kung si Senior Lin ay nasa Saint Rudiment stage. Kung siya nga, tiyak na malalaman niya kung susubukan kong imbestigahan siya. Napatingin si Alvin kay Roman habang nahihirapan siya sa kanyang pag-aalinlangan. Wala akong pakialam. Sa kalaunan, sinimulan ni Alvin na suriin si Roman dahil hindi niya mapigilan ang kanyang pag-uusisa. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa cultivation base ni Roman. Ang pinakamataas na yugto ng mortal shedding stage. Nakahinga si Alvin nang matuklasan niya ang cultivation base ni Roman. Siya ay mapalad na si Roman ay wala sa stage ng Saint Rudiment, kung hindi, ang kanyang aksyon ay nalaman. Ang edad ni Senior Lin. Pagkaraan, sinimulan niyang suriin ang edad ni Roman. May kabuuang 58 lupon. 58 taong gulang si Senior Lin ngayong taon. Di nagtagal, natuklasan din ni Alvin ang edad ni Roman. Ang Dao Martial Saint Land ay nasa harap lang natin, biglang sabi ni Roman sa kanila. Tumingin si Alvin sa unahan matapos marinig iyon. May nakita siyang malawak na lupain sa likod ng dagat sa di kalayuan. Iyan ang Dao Martial Saint Land. Nakaramdam ng kaunting emosyonal si Alvin nang malaman niyang malapit na siyang tumuntong sa Dao Martial Saint Land. Kalahating oras lang bago makarating sa Mount Hill City pagkatapos makarating sa Dao Martial Saint Land, patuloy na sinabi ni Roman. Tumango si Alvin. Maya-maya pa ay nakarating na silang tatlo sa Dao Martial Saint Land. Ang malawak na lupain ay matatagpuan malapit sa karagatan. Mayaman ito sa malalagang halaman, at sariwa ang hangin. Isang maliit, itim na tuldok ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Alvin pagkatapos ng kalahating oras. Iyan ang Mount Hill City sa unahan natin.
Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mga salita ni Luisa. Samantala, ang itim na tuldok sa di kalayuan ay hindi tumigil sa paglaki. Di nagtagal, ang itim na tuldok ay naging isang napakalaking at marilag na lungsod. Napakalaki ng lungsod. Kahit papaano ay tila malaki ito para kay Alvin na hindi pa nakakita ng ganoong kalaking lungsod sa Cloud Continent. Mount Hill City. Mula sa malayo, ang Mount Hill City ay tila isang napakalaking halimaw na nakabuka ang napakalaking bibig. Parang nilalamon ng lungsod ang mga karwahe at tao. Naglabas ito ng mapang apeng aura mula sa malayo. Bakit walang lumilipad papunta sa lungsod? May napansin agad si Alvin. May flight prohibiting formation na sumasaklaw sa buong lungsod sa itaas ng Mount Hill City. Ito ay isang formation na itinayo ng isang makapangyarihang Dao cultivator. Kapag na-activate na ang formation, ang Martial cultivators at Dao cultivators sa ibaba ng Saint Rudiment stage ay hindi na makakalipad sa loob ng lungsod, matiyagang paliwanag ni Roman kay Alvin pagkatapos niyang matiyagang magtanong. Nakikita ko. Nakatuklas muli ng bago si Alvin. Maya-maya pa ay dumating na silang tatlo sa labas ng Mount Hill City. Nang malapit nang maglakad si Alvin sa lungsod, nakita niya si Roman na itinaas ang kanyang kamay at inilabas ang isang karwahe. Ang apat na gulong na karwahe ay katulad ng nakita ni Alvin na pumapasok sa lungsod. 1366. Gayunpaman, ang karwahe na inilabas ni Roman ay mas maluho. Pumasok ka. Nanguna si Roman at pumasok sa karwahe matapos imbitahan sina Alvin at Luisa. Si Luisa ay tila hindi nagulat at pumasok sa karwahe. Si Alvin ang huling pumasok sa karwahe. Pagpasok niya sa karwahe, napagtanto niyang parang dalawang pinagsamang karwahe ng kabayo ang naroon. Ang kulang na lang ay ang kabayo. Nang si Alvin ay nagtataka kung paano umaandar ang karwahe, ang boses ni Roman ay tumunog, "Maupo ka." Nagsimulang humandar ang karwahe nang magsalita siya. Napansin ni Alvin na kumikinang ang kahoy na mesa kung saan pinaglagyan ni Roman ang kanyang kamay. Tila kinokontrol niya ang karwahe gamit ang kanyang true energy. Kaya ito ang kaya ng isang tao sa Paramount Mortal Shedding Stage. Hindi ako makapaniwala na magagamit ng ganito ang true energy. Humanga si Alvin nang makita niya ito. Sa paglalakbay, pinagmamasdan ni Alvin ang mataong mga lansangan na puno ng mga karwahe sa bintana. Dahil sa inip, nagsagawa siya ng divine eye at casual na tumingin sa labas. Bukod sa mga tao sa mga karwahe, sinisiyasat niya ang bawat tao sa kalsada. Di nagtagal, napansin niyang karamihan sa mga tao sa lungsod ay nasa mortal stage. Walang masyadong tao sa mortal shedding stage. Ang pinakamakapangyarihan ay nasa intermediate stage lang ng mortal shedding stage. Sa kabilang banda, ang mga gusali at modelo ng lungsod sa Mount Hill City ay higit na nakahihigit sa mga lungsod sa Cloud Continent. Isa itong karanasang nagbubukas ng mata para kay Alvin. Tuwang-tuwa talaga siya na pumunta siya rito. Sa paglalakbay, ang pedestrian ay gagawa ng paraan para sa karwaheng sinasakyan ni Alvin at tinitingnan ito ng may paggalang sa tuwing dadaan sila sa mga mataong lugar. Para bang alam nilang pambihira ang mga tao sa karwahe. Habang naglalakbay sila ng malalim sa Mount Hill City, ang marangyang karwahe na kinokontrol ni Roman sa wakas ay huminto bago ang isang malaki at marangyang estate. Ito kaya ang estate ng City Governor ng Mount Hill City. Nag-isip si Alvin. Ang pasukan lang ng estate ay kayang tumanggap ng ilan sa mga karwaheng sinasakyan niya. Napakalaki nito. Ang masikinagulat ni Alvin ay ang mga nakabaluti na gwardya na nakatayo sa harap ng entrance ng estate. Natuklasan niyang lahat sila ay nasa intermediate stage ng mortal shedding stage sa pamamagitan ng divine eye. Ang intermediate stage ng mortal shedding stage. Mga gwardya lang sila na nakatayo sa entrance ng estate. Ito ay dapat na ang City Governor's Estate ng Mount Hill City. Sigurado si Alvin tungkol dito. Bagamat nakita na niya ang lahat sa Cloud Continent, para siyang bansang bumpkin dito. Kahit sino sa intermediate stage ng mortal shedding stage ay maaaring pamunuan ang buong Cloud Continent at ang 4 Great Overseas Saint Lands. Gayunpaman, entrance guard lang sila dito. Ang kasalukuyang cultivation base ko ay mas mababa pa sa entrance guard.
Tinuya ni Alvin ang kanyang sarili sa loob. Ito ang ating City Governor's Estate ng Mount Hill City. Ang City Governor Estate ang lugar na may pinakamaraming kapangyarihan sa buong Mount Hill City, sabi ni Roman habang nakatingin sa kanilang dalawa sa karwahe. Ilalagay ko kayong dalawa sa Latent Dragon Camp pagkapasok natin. Doon tayo nagsasanay ng mga henyo sa City Governor Estate. Latent Dragon Camp. Sabay na nagliwanag ang mga mata ni na Alvin at Luisa nang marinig nila iyon. Di nagtagal, patuloy na kinokontrol ni Roman ang karwahe na may 4 na gulong at pumasok sa estate ng gobernador ng lungsod. Nang dumaan ang kanilang karwahe sa pasukan, yumuko sa kanila ang mga bantay sa pintuan. Malinaw na nakilala nila ang karwahe ni Roman. Matapos makapasok sa City Governor's Estate, natuklasan ni Alvin na ito ay napakalaki. Mas malaki pa ito kaysa sa mga palasyo sa Cloud Continent. Nang pumasok sila sa estate, hindi tumigil si Alvin sa paggamit ng Divine Eye. Natuklasan niya na ang mga taong dumadaan ay nasa itaas ng Mortal Shedding Stage. May mga nakita pa siyang tao sa Mastery Stage ng Mortal Shedding Stage. Di nagtagal, pinahinto ni Roman ang karwahe at inanyayahan sina Alvin at Luisa na bumaba sa karwahe. Kasunod nito, dinala niya sina Alvin at Luisa at naglakad sa isang kawayan sa unahan. Pagpasok nila sa kawayan, naglakad sila sa limestone path na ginawa para sa mga pedestrian. Walang tao sa paligid sa sandaling ito. Habang naglalakad sila sa landas, dinala ni Roman sina Alvin at Luisa sa isang malaking compound sa kailaliman ng Mount Hill Estate. Bago sila pumasok sa compound, hindi napigilan ni na Alvin at Luisa na takpan ang kanilang mga ilong. Ito ay dahil naamoy nila ang nakakadiri na amoy na lumalabas mula sa loob. Malinaw na ang baho ng ihi. Saan ang lugar na ito? Nagkatinginan sina Alvin at Luisa at napagtantong may mali sa lugar na ito. Nandoon kaya ang Latent Dragon Camp? Hindi na sila naglakas loob na mag-isip pa kapag naiisip nila ito. Napasimangot sina Alvin at Luisa sa baho ng ihi habang sinusundan nila si Roman sa compound. Isa itong tigang na lupain na may mga lubak sa buong compound. Medyo nakakabaliw na ang ganoong lugar ay umiral sa City Governor's Estate ng Mount Hill City. Parang ibang mundo dito. Sa masusing pagsisiyasat, napansin ni Alvin na may mga sira-sirang cottage na itinayo sa tigang na lupaing ito. Mukha silang babagsak sa anumang oras. Samantala, may mataas na plataporma sa likod ng mga cottage na ito. Mayroon ding 13 cottage na itinayo sa mataas na plataporma. Gayunpaman, ang 13 cottage ay bago, at masasabing maganda ito doon. Higit sa lahat, natuklasan ni Alvin ang pinagmulan ng baho. May isang mahaba at makitid na hukay ng pataba sa ibaba ng mataas na plataporma. Napuno ito ng dumi, at sapat na iyon para masuka ang isang tao. Si Alvin ay mabilis na nakatiis at nakaangkop sa kakilakilabot na kapaligiran dahil dati siyang nasa Special Force at isang mersenaryo sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, ito ay ibang kwento para kay Luisa. Sa sobrang inis niya ay nagsimula siyang samuka. Ito ang Latent Dragon Camp sa City Governor's Estate. Si Master City Governor ang mismong nagtayo nito dati. Dito kami nagsasanay ng mga henyo. Dito kayo mananatili, sabi ni Roman. Mukhang hindi niya napansin ang reaksyon ni Luisa. Pinilit ni Alvin na ngumiti sa kanyang mukha habang ang ekspresyon ni Luisa ay nagbago ng husto, at lalo siyang samuka. Latent Dragon Camp. Ito ang malaimpyernong lugar na kanyang tutuluyan. Sa mismong sandaling ito, naisip ni Luisa na umatras. Gayunpaman, ibinasura niya ang pag-iisip na iyon kapag naalala niyang maaaring siya ay papatayin kapag siya ay sumuko sa pagkakataong ito at bumalik sa Fuyo Town. Samantala, si Alvin ay nakatingin pa rin sa paligid. Napansin niya na bukod sa mga sira-sirang cottage sa tigang na lupa na puno ng mga lubak at mga bagong cottage sa ibabaw ng mataas na platform, may isang mataas na loft din sa gilid ng platform. Haha! Roman, nakabalik ka na. Nakita ni Alvin ang isang matandang lalaki na naglalakad palabas mula sa kabilang panig matapos niyang marinig ang isang malakas na tawa. 2 binata ang sumunod sa kanyang likuran. Kumunat ang noo ng 2 binata at tinakpan ng mga kamay ang ilong.
Halatang naiinis din sila sa kapaligiran. Elder Lane, bati ni Roman sa matanda sa sandaling magkita sila. Parang close sila. Oh, ito ba ang dalawang henyo na dinala mo pabalik mula sa Fuyo Town? Nakangiting tanong ng matanda habang nakatingin kina Alvin at Luisa. Ang matanda ay tila walang pakialam, ngunit ang paraan ng pagtingin niya kay Alvin ay nakakaramdam siya ng pagkabalisa. Hindi maiwasan ni Alvin na gamitin ang Divine Eye sa kanya. Natuklasan ni Alvin na ang matandang ito ay katulad ni Roman. Nasa Paramount Stage din siya ng Mortal Shedding Stage. Siya ang pangalawang tao sa Paramount Stage ng Mortal Shedding Stage na nakita ni Alvin mula noong dumating siya sa Dow Marshall Saint Land. Ang lakas ng taong ito ay kapantay ni Roman. Luisan, itong City Governor's Estate ng Mount Hill City. Magkano ito? Hindi naiwasang tanungin ni Alvin si Luisa sa pamamagitan ng True Energy Voice Transmission. Sa sandaling ito, medyo bumuti na ang pakiramdam ni Luisa, at sumagot siya sa pamamagitan ng True Energy Voice Transmission matapos marinig ang tanong ni Alvin. Ang estate ng City Governor ng Mount Hill City ay isang ika-8 rate na puwersa sa Dow Marshall Saint Land. Karaniwan ay mayroong isang powerhouse ng Saint Rudiment Stage na nagbabantay sa isang 8th rate na puwersa. Tulad ng Master Governor ng City Governor's Estate ng Mount Hill City. Siya ay nasa Saint Rudiment Stage. Si Senior Lin ay nasa Paramount Stage ng Mortal Shedding Stage, sabi ni Luisa. Gayon din, ang City Governor's Grade Estate ng Mount Hill Reserve City. Ang kanyang pangalan ay Luisa. Siya ay isang henyo na dinala ko mula sa Graham clan ng Fuyo Town. Huwag mo siyang husgahan dahil lang sa siya ay isang babae. Siya ay no. Isa sa mga nakababatang henerasyon sa Fuyo Town, ipinakilala ni Roman si Luisa sa matanda. Tumingin siya kay Alvin, at mas lumawak ang ngiti niya. Sa kabilang banda, nakilala ko siya sa aming paglalakbay. Alvin ang pangalan niya. Galing siya sa Mortal Continent. Mortal Continent. Natigilan ang matanda nang marinig niya ang mga salita ni Roman. Maging ang dalawang binata sa likod niya ay nakatingin kay Alvin ngayon. Sa paghusga sa kalidad ng mga taong pinili mo at sa katotohanan na siya ay nagmula sa Mortal Continent, sa palagay ko ay napakahusay niya. Mukhang makakatanggap ka ng malaking gantimpala mula sa Master City Governor sa pagkakataong ito, naiinggit na sabi ng matanda. Kasunod nito, sinimulan niyang ipakilala ang dalawang binata sa likuran niya. Pinakilala niya muna ang binata na nakablo. OG ang pangalan niya. Siya ay isang henyo na nakita ko sa Stormtown. Siya ay 28 taong gulang ngayong taon, at ang kanyang cultivation base ay nasa intermediate stage ng Mortal Shedding Stage. Ang isang ito ay tinatawag na Louie. Siya rin ay isang henyo mula sa Stormtown. Siya ay 29 na taong gulang sa taong ito, at ang kanyang cultivation base ay nasa intermediate stage din ng Mortal Shedding Stage. Napatingin tuloy ang matanda sa ibang binata na naka-green. Mukhang proud ang matanda nang ipakilala niya ang dalawang binata. Hindi lang niya inihayag ang kanilang edad kundi pati na rin ang kanilang cultivation base. Pareho silang wala pang 30 taong gulang, ngunit nasa intermediate stage na sila ng Mortal Shedding Stage. Ang ganitong mga henyo ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay kahit na sa mga hangganan na lugar ng Mount Hill City. Ang mga kabataang lalaki, sina OG at Louie, na nakakunot ang noo at nakatikip sa kanilang ilong ay inalis muna ang kanilang mga kamay sa kanilang ilong nang mapansin nilang ginawa iyon ni Luisa. Bagamat kasuklam-suklam pa rin nila ang lugar at naisipan nilang umatras, nagpasya silang magtiis. Hindi nila gustong ipahiya ang kanilang sarili sa harap ng isang kagandahang tulad ni Luisa. 1367. Iiwan ko kayong dalawa dito, mataimtim na sabi ng matanda habang sinusulyapan niya sina OG at Louie, maging masigasig sa Latent Dragon Camp. Makikinabang ka ng husto kung magiging isa ka sa 13 gangster. Roman, pwede ba? Habang iniisip nila kung ano ang 13 gangster, ang matandang lalaki ay tumingin kay Roman, at ang kataimtiman sa kanyang mukha ay napalitan ng isang ngiti. Tumango si Roman sa matanda bago ito mataimtim na tumingin kina Alvin at Luisa. Alvin, Luisa. Ang mga salitang sinabi ni Elder Lane ay katulad ng gusto kong sabihin sa inyong dalawa.
Magpakabuti at lumaban para maging isa sa 13 gangster. Sa sandaling matapos magsalita si Roman, umalis siya kasama ang matanda pagkatapos nilang tingnan ang loft sa gilid ng mataas na platform. Hindi man lang niya hinintay na sumagot sina Alvin at Luisa. Iyon ay, easy come, and easy go, para sa kanila. Hindi mahalaga kung si Luisa, OG o Louie, tatlo sa kanila ay muling sumimangot na may madilim na ekspresyon sa kanilang mga mukha pagkatapos umalis ni Roman at ng matanda. Ito ay dahil ito ay masyadong mabaho dito. Sa kabilang banda, si Alvin lamang ang mukhang kalmado. Tila nasanay na siya sa mabahong kapaligiran. Hay! Si Alvin, tama. Huwag. Hindi mo ba naisip na mabaho talaga dito? Ang personalidad ni Louie ay katulad ng kanyang pangalan na ang ibig sabihin ay alon. Siya ay pala kaibigan at nagkusa na batiin si Alvin. Paano kung mabaho? Hindi ba kailangan nating manatili dito kahit anong mangyari? Umiling si Alvin at mag-isang naglakad patungo sa latent dragon camp. Naglalakad siya patungo sa mga sira-sirang kubo sa tigang na lupain. Doon ang pinakamalapit na hukay ng pataba. Ang baho doon ay lalong kakilakilabot at hindi mabata, dahilan upang ang mga tao ay tumigil sa pagsulong. Nipatikip si Luisa ng kanyang mga ngipin at sinundan si Alvin. Nagkatinginan sina OG at Louie at nakita ang isang bakas ng kawalan ng kakayahan sa mga mata ng isa't isa. Sumunod din sila sa kanila. Maya-maya pa ay nakarating na silang apat sa lugar na may mga sira-sirang cottage. Marami silang nakitang mga kabataang katulad nila doon. Ang mga kabataang iyon ay mukhang bata pa. Natuklasan ni Alvin ang kanilang edad sa pagitan ng 28 taong gulang at 30 taong gulang sa pamamagitan ng Divine Eye. May ilan na higit sa 30 taong gulang. Ang pinakamatanda ay 37 taong gulang lamang. Mukhang maituturing akong matanda sa latent dragon camp na ito, tinutuya ni Alvin ang kanyang sarili sa loob. Bagamat alam niyang isa siya sa pinakamatanda rito dahil galing siya sa Mortal Continent, hindi siya mapalagay. Ito ay isang subconscious na pakiramdam. Ang maagang yugto ng Mortal Shedding Stage sa 21 taong gulang pa lamang. Natuklasan ni Alvin na ang pinakabata sa kanila ay nasa early stage ng Mortal Shedding Stage tulad niya. Para sa iba, ang pinakamahina ay nasa early stage ng Mortal Shedding Stage habang ang ilan sa kanila ay nasa intermediate stage ng Mortal Shedding Stage. Wala siyang nakitang kahit sino sa Mastery Stage ng Mortal Shedding Stage. So ito ang mga henyo ng Dao Martial Saint Land. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Ang 21 anyos na nasa early stage ng Mortal Shedding Stage ay talagang ikinagulat niya. Naalala niya noong 21 years old siya. Parang nasa Darkan Dynasty pa siya. Ang kanyang cultivation base ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa lahat. Hindi ito may kukumpara sa 21 anyos na nasa early stage ng Mortal Shedding Stage. Nakakabaliw ang cultivation environment ng Dao Martial Saint Land, hindi napigilan ni Alvin na mapabulala sa loob. Samantala, ang mga kabataang ito ay nakakalat sa mga sira-sirang cottage. Mukhang nasanay na sila sa kapaligiran dito. Marami pang bagong dating. Mayroong parehong mga lalaki at babae sa grupong ito ng mga kabataan, at tumingin sila kay Alvin at sa tatlo pa sa nakakaaliw na paraan ng pumasok sila. Naturally, karamihan sa kanila ay nakatingin kay Luisa, OG, at Louie na kasalukuyang nakasimangot, lalo na kay Luisa. Maraming mata ang nakatingin sa kanya ng may pagnanasa. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang natural at eleganteng kagandahan. Natural lang na tumayo siya sa gitna ng lahat ng babae dito. Sa makatuwid, siya ay nasa sentro ng atensyon. Anong kagandahan? Marami sa kanila ang mahinang napasigaw habang kumikinang ang kanilang mga mata. Marami rin sa kanila ang lumabas sa mga sira-sirang cottage at walang humpay na tumitig sa kanya. Nakatitig sila sa kanya na parang lalaking lobo sa init. Nagdulot ito ng pagkabalisa kay Luisa. Bumagal si Alvin para makalakad siya sa likuran niya dahil tila napansin niya ang pagkabalisa nito. Hinarang niya ang kanilang paningin gamit ang kanyang katawan. Salamat, mahinang pinasalamatan ni Luisa si Alvin nang mapansin niya ang intensyon nito.
Napansin ni na OG at Louie na naglalakad sa gilid na ang simpleng kilos ni Alvin ay nakakuha ng pasasalamat ng dilag. Nagpalitan sila ng tingin bago siya kinopya. Binilisan nila ang kanilang mga yapak at magkabalikat na naglakad kasama siya. Sa kasalukuyan, nakaharang silang tatlo sa lahat ng mata na nakatingin kay Luisa. Sa sandaling ito, ang tingin mula sa nakatitig na mga mata ay nagbago mula sa pagnanais tungo sa hinanakit. Parang gusto nilang bugbugin si Alvin at ang dalawa pa. Nakakahiya na ang mga henyong ito ay nagmula sa hangganan ng Mount Hill City. Wala ba silang anumang birtod? Sabi ni OG na may pang-aalipusto pagkatapos niyang tuyain ng mahina. Ang lahat ng pumunta sa Latent Dragon Camp ay gustong baguhin ang kanilang kapalaran. Sa mga border area ng Mount Hill City, maaari silang umasa sa mga puwersang 9th rate o hindi na rate na puwersa. Kung hindi nila nalampasan ang mga hamon sa City Governor's Estate, hindi sila magiging matagumpay sa buhay. Baka mapatay pa sila isang araw sa hinaharap. Ang Master City Governor ng City Governor's Estate ng Mount Hill City ay masigasig tungkol sa paglinang ng mga talento. Bukod sa pagdaragdag ng bagong dugo sa City Governor's Estate, ang pagtatatag ng Latent Dragon Camp ay nagtakda rin ng maliwanag na landas para sa marami. Maaari nilang baguhin ang kanilang kapalaran dito, at maaari nilang itaas ang kanilang katayuan. Kailangan ba talagang manatili dito? Nagdilim ang ekspresyon ni OG nang papalapit na sila sa sira-sirang cottage. Gayunpaman, alam niyang walang paraan para makatakas siya sa pananatili rito matapos makita ang mga kabataang naglalakad palabas ng mga sira-sirang cottage. Hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni na Luisa at Louie. Lahat ng cottage dito. Taken na. Maaari lang tayong pumili sa mga kubo na malapit sa hukay ng pataba. May natuklasan si Alvin pagkatapos nito. Inukupan ng mga mas nauna sa kanila ang mga cottage na malapit sa entrance. Bagamat ganoon din ang kapaligiran, hindi naman ganoon kalakas ang baho doon. Shit! Wala na bang cottage sa labas? Hindi mapigilan ni Louie ang magmura nang mapansin niya ito. Kung gusto mong dalhin ang mga cottage sa labas, kailangan mong talunin ang mga taong unang kumuha sa kanila. Kailangan mong alisin ang mga ito upang masakop ang kanilang lungga, sabi ng isang binata. Mukhang narinig niya ang mga salita ni Louie. Kaya ba natin yon? Si Alvin at ang tatlo pa ay natigilan. Maaari ba tayong lumaban sa Latent Dragon Camp na ito? Hindi ipinagbabawal ang pakikipaglaban sa Latent Dragon Camp. Hindi ka mapaparusahan hanggat hindi ka pumatay o napilayan, paliwanag ng isang tao nang mapansin ang kaina-hinalang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ganun ba? Marahan na ba umulong si Alvin bago balik si Luisa at ang dalawa pa? Kusa siyang naglakad patungo sa cottage malapit sa entrance at tiningnan ang nakatira sa cottage. 23 taong gulang, maagang yugto ng mortal shedding stage. Iyon ang cultivation base ng nakatira sa cottage. Bagamat nasa early stage pa lang siya ng mortal shedding stage, napatunayan na makapangyarihan siya sa cottage malapit sa entrance. Siya ay may bahagyang ngiti sa kanyang mukha nang makita niya si Alvin na papalapit sa kanya. Ano? Nandito ka para ipaglaban ang cottage ko. Susubukan ko. Tumango si Alvin. Kasunod nito, inatake ng binata sa early stage ng mortal shedding stage si Alvin habang nanunood ang lahat. Bagamat hindi siya nagpigil nang dumating siya kay Alvin, ang binata ay natalo sa isang suntok lamang mula sa kanya. Ang intermediate stage ng mortal shedding stage. Hingal na hingal ang binata nang matalo. Wala siyang masyadong sinabi. Matapos sumulyap kay Alvin, pumasok siya sa kubo malapit sa hukay ng pataba. Magkakaroon lamang siya ng pagkakataong hominin ang nakatira sa cottage pagkatapos niyang pagalingin ang sarili. Alvin, ang galing mo. Hindi napigilan ni Louie na bigyan ng thumbs up si Alvin nang makita niya kung gaano kabilis niyang kinuha ang cottage. Sabay lingon sa paligid at nadiskubreng nakatayo malapit sa entrance ang mga nakatira sa ibang cottage. Lumaban ka. Napakapalad ni Louie. Ang binata na kanyang nakalaban ay nasa early stage din ng mortal shedding stage. Tinalo niya ang taong iyon ng 2 hanggang 3 tama at kinuha niya ang cottage na malapit sa pasukan.
OG, tingnan natin kung ano ang nakuha mo. Pagkatapos ng kanyang tagumpay, tumingin si Louie kay OG nang nakangiti. Silang dalawa ay nagmula sa Storm Town, at palagi silang nakikipagkompetensya sa isa't isa. Natural lang na magkalaban sila ngayon. Marahan na tumango si OG at natagpuan ang kanyang sarili na isang kalaban. Ang kanyang kalaban ay binata din sa intermediate stage ng Mortal Shedding stage. Magkatugma sila sa simula, ngunit natalo siya ng maglaon. Paano maglakas loob na subukan mong kunin ang aking cottage na may ganitong kalunos-lunos na kakayahan ng iyong? Siguradong kamatayan ang hinahanap mo. Ang binata na tumalo kay OG ay tinitigan siya ng masama. Kung wala tayo sa Latent Dragon Camp, siguradong lumpoin kita kahit hindi kita patayin. Magwala ka. Nakakatakot ang ekspresyon ni OG. Gayunpaman, maaari lamang niyang pigilan ang kanyang kahihiyan at umatras dahil hindi siya katugma sa taong iyon. Ano? Gusto mo rin ba ang cottage ko? Maganda. Hindi nagtagal ay napansin ng binata na nakatalo kay OG na nakatingin sa kanya si Luisa. Baka sa mukha niya ang masamang tingin. Ibibigay ko sa iyo ang cottage ko at maghahanap ng iba kung magpapalipas ka ng gabi sa akin. Ano sa tingin mo? Walang hiyang sinabi ng binata. Ang mukha ni Luisa ay tila natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo nang marinig niya ang kanyang mga salita. Maging si Alvin ay hindi napigil ang sumimangot. May mga taong ganoon din ang kalidad sa Latent Dragon Camp. Whoosh! Umalis si Luisa habang ang mga mapanghusgang mata ay sunod-sunod na tumitig sa kanya. Siya ay sumusugod patungo sa binata na nakatalo kay OG. Sinagot niya ang tanong nito sa kanyang aksyon. Binilisan ni Luisa ang kanyang bilis. Sumeryoso ang mukha ng binata nang dumating ito sa harapan niya. Napagtanto niya na ang kagandahang binitawan niya kanina ay tila mas makapangyarihan pa kaysa kay OG. Hindi naman siya minamaliit ng binata at naunang umatake nang malapit ito sa kanya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan niyang kulang ang kanyang kakayahan kumpara sa kanya. Tinalo siya ni Luisa sa loob ng 3 hit. Marahil lahat ng babae ay maliit. Tinapakan ni Luisa ang dibdib ng binata matapos itong talunin at malamig na sinabi, iyon lang ang mayroon ka. Kawawa naman ang itsura ng binata. Nakaramdam lang siya ng hiya sa mga sandaling ito. Sa kasamaang palad, wala siyang magagawa tungkol dito. Sino ang dapat sisihin sa katotohanang hindi siya kalaban ni Luisa? Napakalakas. Ang kakayahan ni Luisa ay nabigla sa marami sa kanila. 1368. Maraming kabataan, kabilang sina OG at Louie, ang tumingin kay Luisa ng iba ngayon. Hindi na sila nang ahas na maliitin siya at pretuhin bilang isang babae lamang. Si Alvin, sa kabilang banda, ay hindi nagulat. Si Luisa ay 27 taong gulang lamang. Siya ay naging no. Isang powerhouse sa mga nakababatang henerasyon sa Fuyo Town kahit na siya ay isang ginang. Natalo pa niya si Mosley na nasa intermediate stage ng Mortal Shedding stage tulad niya. Masasabi ng isang tao na ang kanyang kakayahan ay hindi pangkaraniwan. Hahanapin na sana ni OG ang susunod niyang target nang bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Napansin niyang ang binata sa ilalim ng paa ni Luisa ay tumayo at nakatitig sa kanya ng masama. Malinaw na akala niya sina OG at Luisa ay magkasosyo. Ang kanyang naunang aksyon ay ginawa habang siya ay nakatayo para sa kanya. Sa sandaling ito, nagpa siya si OG na pansamantalang sumuko sa pakikipaglaban para sa isang cottage malapit sa pasukan. Tinakpan niya ang kanyang ilong at pumasok sa isang cottage malapit sa hukay ng pataba. Bagamat mabaho, nagpa siya siyang tiisin ito sa ngayon. Nang papasok na sana si Alvin sa kanyang cottage, napangiti ang isang binata at sinabi kay Luisa na naglalakad din papasok sa kanyang cottage, napakaganda ng heroine. Malakas ka, maganda. Bakit hindi mo subukang hamanin ang 13 gangster? Maari mong sakupin ang cottage na inookupahan nila basta't matatalo mo ang isa sa 13 gangster. Itinuro ng binata ang mataas na plataporma sa likod ng hukay ng pataba habang nagsasalita. May 13 bagong cottage sa ibabaw nito. Wala kang maaamoy kung titira ka doon.
May mini-wind attribute formation sa gilid ng mataas na platform na nagbubuga sa atin ng baho mula sa dumi ng pataba, patuloy na panghihikayat ng binata sa kanya, at saka, kung isa ka sa 13 gangster, gagantimpalaan ka ng 108 grade Saintstones kada buwan kahit na ikaw lang ang ranggong santo. 8. Buwan. 13 gangster. Matapos marinig ang mga salita ng binata, hindi lamang sina Luisa, maging sina Alvin, OG, at Louie ay tumingin sa mga bagong cottage sa mataas na platform. Doon pala tumutuloy ang 13 gangster seniorly na binanggit. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, nanambalik din si Luisa at ang iba pa. Ano ba? Nakakakuha lang tayo ng 10 Saintstone sa ika-8 baitang kada buwan habang nakakakuha sila ng hindi bababa sa 100 ika-8 baitang Saintstone bawat buwan. Hindi yun makatarungan, hindi yun makatarungan. Sigaw ni Louie. Ano ang cultivation base ng 13 gangster? Nagliwanag ang mga mata ni Luisa. Interesado siyang maging isa sa 13 gangster. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado at hindi nagmamadaling pumunta doon. Bukod sa mga nasa top 5 na nasa mastery stage ng mortal shedding stage. Ang iba ay nasa intermediate stage ng mortal shedding stage. Marami sa kanila ang lumaban para sagutin ang tanong ni Luisa. Ang 13 cottage sa mataas na platform. Ang ranggo ng 13 gangsters ay nakaayos-ayon sa pagkakasunod-sunod mula kaliwa hanggang kanan. Ang nakatira sa cottage sa dulong kaliwa ay ang No. Isa sa 13 gangster. Samantala, ang nananatili sa dulong kanan ay ang pinakamahina sa 13 tao, paliwanag ng marami sa kanila habang mas marami sa kanila ang hindi kumukurap. Naghihintay sila kung ano ang mangyayari dahil nasiyahan sila sa kaguluhan. May mga palatandaan sa kanila, napansin ni Alvin na mapagmasid na may mga karatulang nakaukit sa 13 kubo sa mataas na plataporma. 1 hanggang 13 mula kaliwa hanggang kanan. Ang nangungunang 13 gangster ay may pagkakataon na makilala ang Master City Governor para matuto mula sa kanya. Dagdag ng isang tao. Ako, si Louie, ay makakakuha ng pwesto sa 13 gangster. Sigaw ni Louie. Dahil sa flight prohibiting formation sa lungsod, nakatakbo lamang siya sa gilid ng hukay ng pataba at lumukso sa mataas na plataporma kung saan naninirahan ang 13 gangster sa kanyang lakas. Haha! Ito ay magiging isang magandang palabas. I wonder kung gagawin niyang duguan ang 13 gangsters. Sa tingin ko ay hindi. Huwag na nating pag-usapan ang 13 gangsters sa mastery stage ng mortal shedding stage. Maging ang mga nirerango sa huling 8 sa intermediate stage ng mortal shedding stage ay kapansin-pansin sa mga tao sa mortal shedding stage. Tama. Kung hindi, hindi sila isa sa 13 gangster. Marami sa kanila ang may anticipatory expression sa kanilang mga mukha habang nakatingin sila sa mataas na plataporma. Kaka-rating lang niya sa Latent Dragon Camp, at hinahamon na niya ang 13 gangster. Sa sandaling ito, mas maraming kabataang lalaki at babae ang sunod-sunod na lumabas sa mga sira-sirang cottage. Ang mga salita ni Louie ay nakakuha ng kanilang atensyon. Nakatingin silang lahat sa mataas na platform na may amused expression nang lumabas sila ng cottage. Nakataas ang kilay ni Alvin at madaling natuklasan sa kanyang divine eye na ang mga taong ito ay nasa early stage at intermediate stage din ng mortal shedding stage. Hindi ito nakakagulat dahil isa sila sa 13 gangster kung sila ay nasa mastery stage ng mortal shedding stage. Hindi sila mananatili dito, naamoy ang baho ng hukay ng pataba. Bukod sa pagtanggap ng 100 ika-8 baitang Saintstones bawat buwan, ang tirahan ng 13 gangster ay hindi naamoy ang hukay ng pataba. Malinaw na mayroon silang mga espesyal na pribilehiyo. Bakit ang mga medyo mas makapangyarihan ay hindi gustong maging isa sa 13 gangster? Naturally, hindi kasama dito ang mga sadista na nasiyahan sa baho na nagmumula sa ibaba. Hindi sadista si Alvin. Kaya naman, nagpasya siyang hamanin ang 13 gangster na maging isa sa kanila. Maya-maya, dumating si Louie sa huling cottage. Marahil ay medyo pabigla-bigla si Louie dahil sa kanyang galit kanina, ngunit tumahimik na siya pagkarating sa mataas na plataporma. Pinili niyang labanan ang pinakamahina sa 13 gangster, ang nakatira sa cottage No.
13. Ang mas malapit sa cottage ay sa harap, ang mas mahusay na mga pribilehiyo. Ang pagkakaiba sa kakayahan sa pagitan ng mga ito ay medyo malaki. Ang mga nasa top 5 ay mga henyo sa Mastery Mortal Shedding Stage. Bagamat ang iba na nagranggo mula 6 hanggang 13 ay nasa Intermediate Mortal Shedding Stage lang, may mga pagkakaiba sa kanilang mga kakayahan. Ang nakatira sa cottage no. 13 cottage ay walang alinlangan na pinakamahina sa kanilang lahat. Gayunpaman, tulad ng sinabi, ang payat na kamelyo ay mas malaki pa rin sa kabayo. No. 13 lamang ang pinakamahina kumpara sa iba pang 12, ngunit hindi kong ihahambing sa lahat. Mas presko ang hangin dito, sabi ni Louie habang pinapakasawa ang sarili at huminga ng malalim habang nakatayo sa harap ng cottage no. 13. Walang mabahong-baho dito. Ito ay tulad ng isang ganap na naiibang mundo dito kumpara sa mga cottage sa ibaba ng mataas na platform. Maya-maya, sinigawan ni Louie ang cottage no. 13, hoy. Ang kasamang nananatili sa no. 13, lumabas ka ngayon. Gusto ko, Master Louie, ang iyong kulungan. Kulungan ng aso. Ang grupo ng mga tao, kabilang sina Alvin at Luisa, ay tumitig sa kanya ng may kakaibang paraan nang marinig nila ang kanyang mga salita. Tinawag ng taong ito ang cottage no. 13 na isang kulungan ng aso. Hindi ba iyon nangangahulugan na siya ay nakikipaglaban para sa isang kulungan ng aso? Hahaha. Sinong nangahas na hamanin ako, Larry? Nang matapos magsalita si Louie, isang tawa ang nagmula sa loob ng cottage. Ang tawa ay baliw at walang prinsipyo. Masasabing mayabang ang tao sa kanyang pagtawa. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto, at lumabas ang isang matangkad, malaki, at nakakatakot na binata. Nakatayo siya roon na parang isang tore, na pumukaw ng takot sa mga tao kapag tumingin sila sa kanya. Malapit sa 2 metro ang taas ng binata. No. 13 siya sa 13 gangster sa Latent Dragon Camp. Sa kanyang cultivation base sa intermediate stage ng Mortal Shedding Stage, isa siya sa pinakamahusay sa mga martial cultivator at Dao cultivators ng kampo sa parehong antas. Sa sandaling ito, tinatitigan niya si Louie gamit ang kanyang malaki at mabangis na mga mata. So, Shorty? Hinahamon mo ako, Larry? Shorty. Kusang kumaibot ang labi ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Larry. Kahit ano paman, si Louie ay 1.7 metro pa rin ang taas, ngunit tinawag siya ni Larry na Shorty. Natural lang ito dahil medyo maikli si Louie kumpara sa 2 metrong taas ni Larry. Tingnan natin kung paano ako matatalo ng isang malaking tulad mo, ang pandak. Ang mukha ni Louie ay naging solemn na, at ang kanyang mga mata ay namula nang marinig niya ang mapanuksong salita ni Larry. Tinapakan niya ang kanyang mga paa, at nagsimulang umikot ang kanyang katawan. Parang may bumuhos na buhawi sa lugar. Napakalakas ng pamamaraan ng paggalaw. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Ang movement technique na kasalukuyang ginagawa ni Louie ay mas mabilis pa ng ilang beses kaysa kay Mosley mula sa Yale clan ng Fuyu Town. Natural, mas mabagal pa rin si Louie kaysa kay Alvin. Ang bilis mo naman. Pero hindi mo ako matatalo sa bilis mo lang. Naging mabangis ang mukha ni Larry nang makaharap si Louie na parang buhawi na sumusugod sa kanya. Ibinaluktot niya ang mga kalamnan sa kanyang katawan, dahilan upang humigpit ang kanyang damit. Kung hindi dahil sa maluwag niyang damit ay napunit na ito sa kanyang pagbaluktot. Whoosh! Whoosh! Habang papalapit si Louie kay Larry, lumitaw ang isang espada sa kanyang kamay mula sa manipis na hangin. Iniwas niya ang kanyang espada sa isang arko ng maayos, na nagmistulang isang dragon na umaagos. Ito ay marilag. Para siyang gumuguhit ng arko sa hangin sa tuwing i-swipe niya ang kanyang espada. Ang espada ni Louie ay mas mabilis kaysa kay Mosley. Sa katunayan, ang kanyang pinagsamang kakayahan ay mas makapangyarihan kaysa kay Mosley. Nang masaksihan ito ni Alvin, hindi niya maiwasang isipin si Mosley, ang martial cultivator sa intermediate mortal shedding stage, na nakaaway niya noon. Ito ang unang pagkakataon na nakalaban niya ang isang martial cultivator sa mortal shedding stage mula noong dumating siya sa Dao Martial Saint Land.
Bagamat mahusay ang kakayahan ni Mosley, hindi pa rin siya mapapantayan ni Alvin. Tinalo siya ni Alvin sa isang suntok lang. Habang ang parang buhawi na katawan ni Louie ay ibinaba ang espada sa mga arko, si Hauliu ay naging solemna nang may lumitaw na isang tungkod na bakal sa kanyang kamay. Naturally, hindi ito isang ordinaryong tauhan ng bakal. Isa itong human rank mediocre saint weapon. Ha! Sa sandaling ito, sumigaw si Larry at pinagpag ang tungkod na bakal sa kanyang kamay. Nagsimulang umikot ng mabilis ang tungkod na bakal bago ang kanyang katawan na parang windmill. Ito ba ay isang diskarte sa pag-atake o isang diskarte sa pagtatanggol? Natigilan si Alvin nang makita niyang mabilis na hinahawakan ni Larry ang tungkod na bakal, na naging sanhi ng panginginig ng hangin sa paligid niya. Marahil dahil sa malakas na gravity sa Dow Marshall Saint Land, napansin ni Alvin ang teknik na ginawa ni Larry na lumikha lamang ng dumadagandong na airwaves dito. Nagdulot sana ito ng magulong shockwave kung ihahagis niya ang teknik na ito sa Cloud Continent. Sa sandaling ito, dumating si Louie bago si Larry at ibinato ang kanyang espada sa kanya. Klang! 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 Habang umaalingaw-ngaw sa hangin ang tunog ng pagbangga ng sandata, nagsimulang manginig ang katawan ni Louie. Maya-maya, nanginginig ang kamay na nakahawak sa espada, at dumaloy ang sariwang dugo mula sa punit nitong perlekyo. Kasabay nito, ang espada sa kanyang kamay ay tinamaan ng tungkod na bakal sa kamay ni Larry at bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog. Sa sumunod na segundo, ang mga bakal na nasa kamay ni Larry ay nagpabagal sa bilis nito, at humakbang siya para sipain si Louie na hindi pa nakakatayo ng maayos. 1369. Si Louie ay pinalayas, na bumubuo ng perpektong kurba sa kalangitan bago siya nahulog sa direksyon ng hukay ng pataba. Natigilan lahat ang mga nanunood nang makita nila ito. Naghinala silang sinasadya ni Larry. Nang ang lahat, kabilang si Larry, ay nag-isip na si Louie ay mahuhulog sa hukay ng pataba, isang figure ang lumipad palabas na parang bugzo ng hangin at dumating sa harap ng hukay ng pataba sa isang kisap lamang ng mata. Hinawakan ng figure ang sinturon ni Louie upang hilahin siya sa kanyang tagiliran upang hindi siya mahulog sa hukay ng pataba. Bagong bata, naglakas loob kabanghaman ang 13 gangster sa kaunting lakas. Marami sa mga nanunood ay kinukutya si Louie. Bagaman pareho silang nasa intermediate stage ng mortal shedding stage, hindi man lang niya nakayanan ang pag-atake ng taong pinakahuli sa 13 gangster. Mukhang hindi masyadong magaling ang mga bagong dating ngayon. Maraming tao ang nagsimulang kutyain siya. Sa wakas ay nagkamalay si Louie nang kutyain siya ng mga tao. Nang mapagtonto niyang muntik na siyang mahulog sa hukay ng pataba, pinandilatan niya si Larry at may hinanakit na sinabi, "Napakawalan GMO." Namula ang kanyang mga mata na parang gusto niyang labanan muli si Larry. Ang mga tauuna na tulad mo ay marunong lang sumigaw na parang ab**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 *
ng walang pakialam bago ibinaling ang kanyang mga mata sa taong nagligtas sa kanya. Baka sa mga mata niya ang dissatisfaction. Ikaw. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Louie nang makita niya kung gaano kakonsensya si Larry. Siya ay pabigla-bigla at nais na umakyat sa entablado upang labanan siya muli. Hindi ikaw ang kapareha niya. Sa sandaling ito, isang malakas na kapit ang damapo sa kanyang balikat. Agad na nanumbalik si Louie at tumingin sa taong pumihil sa kanya. Buong puso siyang nagpasalamat, Alvin, salamat. Ang taong nagligtas kay Louie ay walang iba kundi si Alvin. Bagamat ngayon palang nagkita sina Alvin at Louie, at hindi sila magkamag-anak sa anumang paraan, isa pa rin siyang kahangahangang na-recruit ni Elder Lane para sa Governor's Estate ng Mount Hill City. Si Elder Lane ay tila may malapit na relasyon kay Roman na minsang nagligtas sa kanyang buhay. Iyon ang dahilan kung bakit niya iniligtas si Louie bilang isang paraan ng pagbabayad ng kanyang utang ng pasasalamat. Mukhang mas malakas ka sa kanya. Ikaw, do you dare to come up and try? Malakas na tanong ni Larry habang nakatayo siya sa mataas na platform at nakatingin kay Alvin. Dare. Ang tanong ni Larry ay walang alinlangan na isang hamon. Nang matapos magsalita si Larry, ang mga mata ng lahat, kabilang si Louie, ay sabay-sabay na lumipat kay Alvin.
Lahat sila ay nagtataka kung tatanggapin ni Alvin ang hamon ni Larry o hindi. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat, hindi pinansin ni Alvin si Larry na parang hindi niya ito narinig. Dama po ang kanyang tingin sa isang figure sa malapit. Ito ay walang iba kundi si Luisa. Duwag. Pinagtawanan ni Larry. Agad siyang nagalit nang makita niyang hindi siya pinapansin ni Alvin. Baka sa mga mata nito ang galit at pagkadismaya nang titigan siya nito. Hindi siya nasisiyahan kay Alvin sa pagligtas kay Louie. Gayunpaman, ang Latent Dragon Camp ay may sariling hanay ng mga panuntunan. Maliban na lang kung may nagpasimula ng hamon na lumaban para sa cottage, hindi pinapayagan ang 13 gangsters na hamanin ang iba pang miyembro ng Latent Dragon Camp dahil ituturing itong bullying. Samantala, maraming tao ang tumingin kay Alvin ng masama. Akala nila ay hindi nang ahas si Alvin na labanan si Larry. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Alvin ay nagulat sa kanila. Luisa, ikaw muna. Magalang na tanong ni Alvin habang nakatingin kay Luisa. Salamat. Sa orihinal, medyo nag-aalangan si Luisa, ngunit ngumiti siya ng husto nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Agad siyang lumipad palabas, nabanihag ang maraming kabataang naroroon. Sa isang iglap lang, dumating siya sa tabi ni Alvin at tumanggo sa kanya bago lumapag sa mataas na platform. Ang kanyang paggalaw ay kasing kinis ng umaagos na tubig. Ang kanyang matikas at hubog na figure ay labis na nakalulugod sa mga mata. Siya ay ibinibigay niya si Larry kay Luisa. Maraming tao ang nagulat sa ginawa ni Alvin. Malamang ginawa niya iyon dahil alam niyang hindi siya kalaban ni Larry at ginagamit niya si Luisa bilang kalasag o may tiwala siyang kaya niyang talunin ang no. 12 na tao sa 13 gangsters, espekulasyon ng isang tao. Sa tingin ko ito ang dating. Sa tingin ko, ganoon din. Akala ng maraming tao ay ginagamit lamang ni Alvin si Luisa bilang isang kalasag dahil alam niyang hindi siya katapat ni Larry. Walang pakialam si Alvin sa lahat ng mga pahayag na ito. Alam niyang walang kwenta ang sasabihin niya. Mabilis na dumapo ang kanyang tingin kay Luisa na nakatayo sa mataas na plataporma. Hindi siya agad sumugod upang labanan si Larry, sa halip, dinampot niya ang espada ni Louie at ibinalik iyon sa kanya. Pagkatapos noon, kalmado lang siyang tumingin kay Larry. Salamat, pinasalamatan ni Louie si Luisa pagkatapos panatilihin ang kanyang espada. Girl, ang ganda ng balat mo. Gayunpaman, balak mo ba talaga akong ipaglaban, Larry, sa maliit na pangangatawa na iyon? Tanong ni Larry na may paghamak habang sinusukat niya si Luisa. Siya ay tila kasing laki ni Louie, ngunit siya ay mas balingkinitan. Nang itaas ni Luisa ang kanyang kamay, isang mahaba at itim na letigo ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Tila isang itim na sawa, sumasayaw kasabay ng paggalaw ng kanyang mga kamay. Ginamit ni Luisa ang kanyang aksyon para sagutin si Larry. Napakahusay. Napakahusay. Tila ako, si Larry, ay tinatrito na parang pushover. Nagdilim ang mukha ni Larry, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa galit habang itinataas niya ang tungkod na bakal sa kanyang kamay. Gusto kong makita kung ano ang kaya mo, maliit na B*******H, dahil naglakas loob kang makipaglaban sa akin, Larry. Maliit na B******H. Ang mga salita ni Larry ay nagpabago sa ekspresyon ni Luisa, at ang kanyang mga mata ay naging mas malamig. Nang walang anumang babala, kumilos si Luisa. Tinagilid niya ang kanyang mga daliri sa paa at mabilis na lumipad palabas. Ang kanyang paggalaw ay labis na nakalulugod sa mga mata. Pabilis ng pabilis ang takbo ni Luisa. Hindi nagtagal, nakita na lamang ng mga nanunood ang kanyang after image. Hindi nila mahuli ang kanyang paggalaw. Napakabilis. Maraming tao ang sumigaw. Ang bilis ni Luisa ay mas mabilis pa sa bilis ni Louie. Mukhang ang bilis ni Larry ay hindi kasing bilis ni Luisa. Patuloy na lumilipat ang atensyon ni Alvin sa pagitan ni Luisa at Larry. Ang mukha ni Larry ay naging malungkot nang makita niyang si Luisa ay lumipad palabas. Sa nangyari, tama ang hula ni Alvin. Hindi gumalaw si Larry nang makita niya kung gaano kabilis ang pagpunta ni Luisa sa kanya dahil alam niyang hindi siya kasing bilis nito, at hindi niya maiwasan ang pag-atake nito.
Bukod dito, siya ay nasa isang hindi magandang posisyon kung sinubukan niyang iwasan siya. Kaya naman matalino siyang nagpasya na manatili sa pwesto at hintayin si Luisa na lumapit. Gayunpaman, iniwagayway niya ang tungkod na bakal sa kanyang kamay, at unti-unting nagsimulang kumalat ang mga airwave katulad noong nakipaglaban siya kay Louie. Iyan na naman ang galaw. Bulalas ng maraming tao. Siyempre. Ang hakbang na ito ay putok ng pagpatay ni Larry. Ito ay sinasabing parehong offensive at defensive move sa Saint Grade martial tactic na kanyang nilinang. Ito ay tinatawag na airtight. A-type. Buo ang pangalan nito. Kapag ganoon na lang ang pag-indayog ng kanyang tungkod na bakal, kahit hangin ay hindi makakapasok dito. Hindi lamang ang depensa ay kahanga-hanga, ngunit ang nakakasakit na welga ay malakas din. Isang grupo ng mga nanunood ang nagbubulungan sa kanilang mga sarili. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata nang marinig niya ang kanilang mga salita. Isang hakbang na parehong nakakasakit at nagtatanggol. Tingnan mo. Nagkukusa si Larry na umatake. Biglang may sumigaw sa tainga ni Alvin at nakakuha ng atensyon niya. Agad siyang tumingin sa mataas na plataporma at nakita niya si Larry na inihendes ang kanyang tungkod na bakal patungo kay Luisa na umaatake gamit ang kanyang itim na letigo na tila isang espiritong ahas. Parang sinadya niyang gamitin ang parehong lumang trick para patumbahin ang kanyang sandata. Baka sa mukha ni Luisa ang pagkadismaya nang makita niya si Larry na umaakay sa kanya gamit ang kanyang parang windmill na sandata. In just a split second, iwinagayway niya ang kanyang mahaba at itim na letigo, at agad itong umayos. Ang true energy ay makikitang kumikislap sa paligid ng mahaba at itim na letigo. Parang maliliit na kidlat na naglalabas ng nakakatakot na aura. Pamalo na parang espada. Naglabas ng tatlong salita si Luisa nang ibukan niya ang kanyang bibig. Sa sumunod na sandali, ang itinuwid na mahaba at itim na letigo ay tila naging espada habang tinutusok niya ito patungo kay Larry. Shoo! Sa sandaling ito, si Luisa ay hindi na tila may hawak na mahabang letigo, ngunit isang makitid na espada sa halip. Espada! Lalong tumindi ang panghahamak sa mukha ni Larry nang makita niya iyon. Ibinaba niya ang tungkod na bakal sa kanyang kamay at diretsyong hinarap ang itim na letigo sa mga kamay ni Luisa na tila naging espada. Sa kanyang opinyon, ang itim na letigo sa mga kamay ni Luisa ay matatanggal kaagad. Hiyang! Umalangaw-ngaw sa hangin ang malutong na tunog ng pagbabanggaan ng metal. Ang itim na letigo sa mga kamay ni Luisa na tila naging espada ay nakipagsagupaan sa umiikot na bakal na tauhan ni Larry at nagbunga ng nakakasilaw na mga kislap. Nang si Larry ay nakangiti ng mapanukso at ipinagpatuloy ang paggalaw ng umiikot na tungkod ng bakal sa kanyang kamay pasulong, may hindi napapansing paggalaw sa pulso ni Luisa. Lakas lumaban ng may lakas. Kapag ang kanyang kalaban ay nasa kanyang pinakamahirap, agad niyang nilalabanan ang lakas ng may lambot. Ang munting hakbang ni Luisa ay hindi natuklasan ng karamihan, kasama na si Larry. Si Alvin lamang ang nakakita sa kanyang paggalaw at nahulaan na magbabago siya ng taktika kapag nakita niyang direktang kalabanan siya ni Larry. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Larry. Kitang-kita ng mga manunood na ang itinuwid na mahaba at itim na letigo ni Luisa ay lumambot at nakapulupot sa umiikot na tungkod na bakal na parang espiritong ahas. Ilang saglit pa, nagsimula nang bumagal ang umiikot na bakal. Nako, hindi. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Larry nang matuklasan niyang nasalo ng mahaba at itim na letigo ang tungkod na bakal sa kanyang mga kamay. Sa sandaling ito, naramdaman ni Larry ang isang napakalaking puwersa na humihila sa tungkod na bakal sa kanyang mga kamay. Si Luisa ang humihila ng mahabang letigo sa kanyang mga kamay upang hilahin si Larry at ang kanyang mga tauhan papunta sa kanya. Bago pa makapag-react si Larry, iniunat ni Luisa ang kanyang kabilang kamay at tinamaan ang kanyang dibdib. 1370. Walang duda na si Larry ay nasugatan ng palad ni Luisa nang marahas itong bumagsak sa lupa kasama ang kanyang mga tauhan at gumulong ng ilang beses bago tuluyang huminto. Nasa isang sorry state siya. Kanina, isa pa rin siya sa mga prestihiyosong 13 gangster. Ngayon, isa na lang siyang tauna na natalo sa isang babae. Binuksan ni Luisa ang mahaba at itim na letigo sa kanyang mga kamay bago ito muling umayos.
Pagkatapos ay itinuro niya ito kay Larry at mahinahong sinabi, natalo ka. Creak. Bago pa makapag-react si Larry at ang mga nanunood, bumukas ang pinto ng cottage no. 12 at may lumabas. Ito ay isang binata na may katulad na pangangatawan bilang Alvin. Siya ay nasa 1.80 metro ang taas. Kung ikukumpara kay Larry, mas payat siya. Gayunpaman, hindi sinasadya ng kanyang mga mata ang kanyang panlalamig. Sa isang sulyap lang, masasabing hindi siya mabuting tao. Sok. Larry, nakakahiya ka talaga sa 13 Gangster. Natalo ka ng isang maliit na babae. Simula ngayon, hindi ka na isa sa 13 Gangster, panunuya ng mataimtim na binata kay Larry na nagpupumilit na tumayo. Evan. Walang pakialam na sinulyapan ni Larry ang solemn na binata at tumalon mula sa mataas na entablado nang walang sinabi pa. Gaya ng sinabi ni Evan, hindi na siya isa sa 13 Gangster. Kung ang sino man sa 13 gangster na may mas mataas na ranggo ay matalo, ang kanilang ranggo ay babagsak lamang. Hindi sila matatanggal sa 13 gangsters. Gayunpaman, siya ay nireranggo sa ika-13, ito ang huling lugar. Si Luisa ba? Bibigyan kita ng 3 buwan ng higit pa. Ako, Larry, babawiin ko lahat ng inalis mo sa akin ngayon, sabi ni Larry kay Luisan pagkatapos niyang tumalon mula sa mataas na platform. Pagkatapos noon, hindi na niya hinintay na sumagot si Luisa. Tila nag-transform siya sa isang bulk zone ng hangin habang lumipad siya sa isang cottage sa panlabas na bahagi ng kampo. Pumasok siya pagkatapos niyang sipin ang nasa harapan nito. Sino ba ang pinagkaguluhan ko? Mapait na ngumiti ang malas na kabataang pinalayas at kinuha ang kanyang cottage. Napakaraming cottage, paano siya pinili ni Larry? Natural, hindi siya nang ahas na ipaglaban ang kanyang cottage ng angkinan ito ni Larry. Anong biro? Kung kaya niyang angkinan ang isang cottage mula kay Larry, papalitan niya sana siya bilang isa sa 13 gangster. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng babae ang 13 gangster. Tumingin si Evan kay Luisa at ngumiti habang nakatayo sa harap ng cottage no. 12. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Luisa at tumingin sa ibaba ng mataas na platform. Agad na nagdilim ang mukha ni Evan. Sinundan niya ang linya ng paningin ni Luisa at natuklasan ang isang binata na nakasuot ng lila na nakatayo doon. Isang bakas ng puot ang agad na bumungad sa kanyang mga mata. Alvin, medyo awkward ang posisyon ko ngayon. Tumingin si Luisa kay Alvin at tumawa. Bukod kay Alvin, ang iba, kabilang si Evan, ay hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Luisa. Sino ang nagtanong sa iyo na piliin ang no? 13. Umiling si Alvin at ngumiti. Alam niya, natural, kung ano ang ibig sabihin ni Luisa. Sinabi ni Luisa na siya ay nasa awkward na posisyon dahil ang kanyang kasalukuyang ranking ay no. 13, ang huling lugar. Sa posisyong ito, matatanggal siya sa 13 gangster kahit sino pa ang matalo ni Alvin. Kung gayon, kailangan ko na lang lumaban ng isa pang round, sabi ni Luisa na walang magawa. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay napuno ng layunin ng labanan nang bumagsak ito kay Evan. Sa oras na ito, ang lahat ng naroroon, kabilang si Evan, ay sa wakas ay nag-react. Sa wakas ay naintindihan na niya ang ibig sabihin ni Luisa. Ayaw niyang marank no. 13 sa 13 gangsters, pakiramdam niya ay awkward na posisyon iyon. Sa katunayan, ito ay isang awkward na posisyon. Kahit sino pa ang matalo, aalisin siya sa listahan. Halimbawa, ang dating na rank no. 13 sa 13 gangsters na si Larry ay okay lang sa pagiging rankang no. 13 dahil nakipag-away siya sa lahat maliban sa mga taong nasa top 5. 7 laban, 7 talo. Sa makatuwid, maaari lamang siyang manatili sa huling lugar. Para naman sa nangungunang 5 tao sa 13 gangsters, lahat sila ay nasa mastery stage ng mortal shedding stage. Alam niya ang sarili niyang lakas kaya hindi man lang siya naglakas loob na mag-isip na hominin sila, lalo pa talagang hominin sila. Mukhang gustong hominin ni Luisa si Evan, ang ika-12 ranggo na tao sa 13 gangster. Bulalas ng maraming tao. Kung manalo ako laban kay Larry, hahamunin ko rin ang nasa itaas niya. Bale,
Kung mas mataas ang ranggo mo sa 13 gangsters, mas maraming benepisyo ang makukuha mo, sabi ng iba. Maraming tao ang sumang-ayon sa kanya. Kung may pagkakataon, sino ang aayaw na pumunta ng isang hakbang pa? Sa makatuwid, walang masama kung gagawin iyon ni Luisa. Hindi ko alam kung kaya niyang talunin si Evan. Dapat kaya niya. Diretso niyang tinalo si Larry. Ang lakas ni Evan ay hindi mas malakas kaysa kay Larry. Halos 20 galaw niya para talunin si Larry dati. Ang grupo ng mga kabataan na nag-uusap sa kanilang sarili sa ilalim ng mataas na plataporma ay may higit na pananalig kay Luisa. Sa katunayan, ang binata na ang cottage ay kinuha ni Luisa dati at tinuruan ng leksyon dahil sa kanyang kabastusan ay mukhang natatakot sa sandaling ito. Kung nagkikimkim pa siya ng intensyon na maghayganti kanina, tuluyan na niyang ibinasura ang ideyang iyon ngayon. Gusto mo akong hamanin? Tumingin si Evan kay Luisa para sa kumpirmasyon. Halika. Atakihin mo ako. Bahagyang tumango si Luisa. Nabasag niya ang kanyang letigo, at dumulas ito na parang makamandag na ahas na naglalabas ng Saturnine aura. Ito ay katulad ng kung ano ang naramdaman ng isa nang tumingin sila kay Evan. Mabuti, napakahusay. Ang ekspresyon ni Evan ay naging malagim. May bakas ng bangis sa kanyang mga mata kung hindi. Bagamat hindi siya kumpiyansa na kaya niyang talunin ang babaeng nauna sa kanya, hindi niya maiwasan ang labanan ngayong nalagay siya sa mahirap na lugar. Kung umiwas siya sa away, ibig sabihin ay sumuko na siya. Mas magiging kahihiyan iyon para sa kanya. Bukod dito, hindi siya nagbitiw dito. Maraming obligado, mabilis na naglabas ng 2 salita si Evan mula sa kanyang bibig at bumaril ng kasing bilis ng kidlat bago nagkaroon ng oras si Luisa para maghanda. Isang kakaibang hangin ang nagsimulang umihip sa kanyang gising, at dumating siya bago si Luisa sa isang kisap mata. Walang hiya yan. Maraming tao ang nagmura nang makita nila si Evan na palihim na umatake kay Luisa. Natural, hindi sila nang ahas na magmura ng lantaran dahil natatakot silang magalit sa kanya. Si Evan ay ika-12 sa ranggo sa 13 gangster. Sa 12 ng mga martial at Dao cultivator sa Intermediate Mortal Shedding Stage sa Latent Dragon Camp, siya ay nasa ika-7 pwesto. Iyon ay sapat na upang ilarawan ang kanyang lakas. Ang mga ordinaryong magsasaka sa Intermediate Mortal Shedding Stage ay hindi maihahambing sa kanya. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Luisa ay nanatiling hindi nagbabago nang siya ay nahaharap sa palihim na pag-atake ni Evan. Nang lumitaw si Evan sa kanyang harapan, mayroong isang bakal na kuko sa bawat kamay niya na naglalabas ng malamig na aura. Sinubukan niyang hawakan ang mukha nito, at nabasag nito ang mahaba at itim na letigo sa kanyang mga kamay bago ito umikot. Ang mga lugar na narating nito ay agad na napalitan ng itim na kalasag na bumabalot sa kanya. Ito ang defensive move ng Saint Grade Martial Tactic na kanyang nilinang. Nang ibigay niya ang kanyang defensive move, hinaranggan nito ang pag-atake ni Evan. Ang pares ng bakal na kuko ni Evan ay nag-iwan ng sunod-sunod na kislap, ngunit hindi nito nagawang masira ang hadlang. Dahil dito ay naging lubhang malungkot ang mukha ni Evan. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umatras. Nauwi sa kabiguan ang palihim na pag-atake. Matapos umatras si Evan, dumiretso si Luisa kay Evan. Sinubukan ni Evan na gumalaw ng mas mabilis. Kahit na siya ay mas malakas kaysa kay Larry na natalo ni Luisa, ang kanyang bilis ay mas mabagal pa rin kaysa sa kanya. Malapit nang matalo ang Evan na ito. Sa katunayan, nang ang pag-atake ni Evan ay naharang ng defensive move ni Luisa, alam ni Alvin na siya ay matatalo. Bagamat halos hindi nakaharang ng defensive move ang pag-atake ni Evan, napigilan pa rin ito pagkatapos ng lahat. Ang mablock ang atake ng kalaban ay katumbas ng pagiging invincible. Bukod dito, hindi lamang malakas ang depensa ni Luisa, ngunit ang kanyang diskarte sa paggalaw at mga pag-atake ay napakalakas din. Ang kanyang lakas ay pantay sa lahat ng aspeto. Isa siyang well-rounded martial cultivator. Nang malalim ang iniisip ni Alvin, pinalipad ni Luisa si Evan gamit ang kanyang letigo at natalo siya sa wala pang 10 galaw. Bagamat nasugatan si Evan, mas magaan ang kanyang pinsala kaysa kay Larry. Mukhang nagpigil si Luisa noong ginamit niya ang kanyang huling hakbang para talunin si Evan.
Kung hindi, imposibleng maging ganoon kagaan ang pinsala ni Evan. Napansin ng maraming tao ang kakaiba. Babae siya kung tutuusin. Baka naging malambot ang puso niya sa huling sandali, sabi ng iba. Pagkatapos ubusin ang innate medicinal pill, ang iyong mga sugat ay dapat na gumaling sa loob ng 15 minuto. Pagkatapos nito, dapat mong mabawi ang iyong buong lakas, sabi ni Luisa kay Evan habang ang mga tao sa paligid ay nag-uusap sa isa't isa. Natigilan si Evan. Hindi niya alam kung bakit isiniwalat ni Luisa ang lahat tungkol sa kanyang pinsala. Tulad ng sinabi ni Luisa, gagaling ang kanyang mga sugat pagkatapos niyang ubusin ang innate medicinal pill at nilinang sa loob ng 15 minuto. Ang innate medicinal pill na binanggit ni Luisa ay katumbas ng royal grade pill sa Cloud Continent. Sa itaas ng innate medicinal pills ay ang Saint grade pills. Matagal nang nalaman ni Alvin ang tungkol dito mula kay Nympha. Ang bahagyang pinsala ni Evan ay tatagal ng 15 minuto upang gumaling pagkatapos uminom ng innate medicinal pill na katumbas ng royal grade pills. Dahil ba ito sa kapaligiran sa Dow Marshall Saintland o dahil ba ito sa medicinal efficacy ng innate medicinal pill na mahirap isama sa katawan ng isang Marshall cultivator? Naguguluhan si Alvin. Gaya ng sinabi ni Luisa, 15 minuto matapos inumin ni Evan ang innate medicinal pill, gumaling ang kanyang kutis, at muli siyang nabuhayan. Naglakad siya patungo sa cottage no. 13 sa likod ni Luisa na madilim ang mukha. Sa tingin ko, hindi mo na kailangang pumasok, sabi ni Luisa. Anong ibig mong sabihin? Lumubog ang mukha ni Evan. Gusto pa rin siyang ipahiya ng batang babae na ito matapos siyang talunin. Ang ibig niyang sabihin ay, malapit ka nang ma-disqualify. Sa oras na ito, isang mahinahon na boses ang tumunog mula sa ibaba ng mataas na platform. Nang pumasok ito sa mga tainga ni Evan, lumitaw na ang ikatlong tao sa mataas na plataporma. Tumayo doon si Alvin at huminga ng malalim. Hindi niya maiwasang matuwa dito. Bagamat kaya niyang makibagay sa kapaligiran sa ibaba ng mataas na plataporma, mas pinili pa rin niya ang kapaligiran sa mataas na plataporma kung saan hindi na niya naaamoy ang mabahong amoy mula sa hukay ng pataba. Hua! Nagkaroon ng kaguluhan nang makita ng mga tao na umakyat si Alvin sa mataas na plataporma. Ibig sabihin hahamonan niya si Evan. Nabawi ng mga tao ang kanilang katinoan at tumingin kay Alvin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.